Hindi kailanman inakala ng dalaga na mangyayari ito. Bigla na lang kasing nag-uwi ang kapitan ng nayon ng isang estranghero at idineklara na ito ang magiging asawa niya. Lahat ng ito ay dahil humiling ang lalaking ito kay Santa Claus. Humiling siya ng asawang kasing amo ng kuneho at anak na kasing cute ng mongoose. Ang pangalan ng lalaki ay Kim Jo-won. At noong mga oras na yon, naglalakad siyang mag-isa sa kalsada noong Pasko. Tuwing makakakita siya ng masayang pamilya, hindi niya maiwasang mainggit. Pagkatapos, may napansin siyang isa pang tao sa kalsada na mukhang kasing lungkot din niya. Noon, palagi lang niyang nilalagpasan ang taong iyon. Pero bisperas ng Pasko ngayon, at tuwing sumasapit ang okasyong ito, naaalala niya ang mga namayapa niyang magulang. Kaya kumuha si Jo-won ng pera sa wallet niya at nilagay ito sa harap ni Santa Claus. Pero nang babangon na sana siya para umalis, biglang hinawakan ni Santa ang kamay niya. Sabi ni Santa, maaari mong sabihin sa akin ang hiling mo. Sinubukan ni Jo-won na bawiin ang kamay niya, pero sobrang higpit ng hawak ni Santa na parang nakaipit. Bata pa lang, sobrang tangkad at lakas na ni Jo-won. Halos wala pang nakakatalo sa kanya sa palakasan, pero ngayon, hindi man lang siya makawala sa lalaking ito. Umasta si Santa na parang may lihim siyang dahilan at kailangan niyang humiling si Jo-won. Kaswal na sinabi ni Jo-won na gusto niyang manalo sa jackpot sa loto, pero agad na sumagot si Santa, hindi iyan ang tunay mong hiling, at tama siya. Hindi talaga iyon ang tunay na hiling ni Jo-won. Ang talagang gusto ni Jo-won ay isang tahanan, isang pamilya na palaging nasa tabi niya habang buhay. Sinabi niyang gusto niya ng asawang kasing amo ng kuneho at anak na kasing cute ng mongoose. Tila naramdaman ni Santa ang pangungulila sa puso niya at naintindihang matagal nang nabubuhay sa kalungkutan si Jo-won. Sinabi pa niyang ang makatagpo ng isang tulad ni Jo-won na kasing ugali niya ay nagparamdam sa kanya ng labis na swerte. Nangako si Santa na bibigyan siya ng asawa na may pusong kasing busilak ng nyebe kasama ng isang maganda at mabait na anak. Tapos ay hiniling niya kay Jo-won ang isang masaya, payapa, at makabuluhang buhay. Nang makitang baliw na yata si Santa, sinamantala ni Jo-won ang pagkakataon para bawiin ang kamay niya at mabilis na naglakad palayo. Pero patuloy na sumigaw si Santa mula sa likuran niya, ibubuhos ko ang buong lakas ko para tuparin ang hiling mo. Lahat ng Santa sa Santa Village ay nakasuporta sa iyo. Kumbinsido si Jo-won na si Raulo ang lalaki, kaya lalo pa siyang nagmadaling umalis. Pagkasakay sa tren pauwi, hindi pa rin mapakali si Jo-won. Kahit anong isip niya, ang lahat ng sinabi ni Santa ay parang pinagsasabi lang ng isang baliw pero gayunpaman, nasabi niya pa rin dito ang hiling niya. Dahil sa kaibuturan ng puso niya, gustong-gusto niya magkaroon ng sariling pamilya at gusto na niyang maging masaya. Pero pagkatapos dahil sa hindi malamang dahilan, biglang naging napakabigat ng mga talukap ng kanyang mata. Isang mahinang lamig ang tila gumapang sa paligid niya. Nang luminaw na ulit ang paningin ni Jo-won sa paligid, bigla siyang nagulat. Anong lugar ito? Hindi ba't nasa subway lang siya pauwi? Ang mas malala pa, nakakulong na siya ngayon sa loob ng isang hawla at nawala na ang lahat ng damit niya. Ilang mga lalaki rin ang nakulong sa parehong sitwasyon niya. Nang pakinggan ni Jo-won ang mga bantay sa labas, naisip niyang wala siyang naiintindihang ni isang salita sa sinasabi nila. Ang lugar ay mukhang nasa Middle Ages. Ang lahat ay nagsasalita ng wika ngayon niya lang narinig at wala man lang siyang nakitang ni isang asyano sa paligid. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o totoo, pero may isang bagay na unti-unting pumapasok sa isip niya. Baka napadpad na siya sa ibang mundo. Habang nakatingin sa lalaking namatay na sa sulok, humakbang si Kim Jo-won, tahimik na humingi ng tawad at kinuha ang mga damit ng lalaki. Wala na kasing mga damit si Jo-won at nanginginig na siya sa sobrang lamig. Noong sandaling iyon, hindi niya naiwasang maalala ang sinabi ni Santa, natutuparin nito ang hiling ni Jo-won. Pero ito ba talaga ang kaligayahang tinutukoy ni Santa? Talaga bang mali ang pagkakaintindi ng lalaking iyon sa kahulugan ng kaligayahan? Kung panaginip man ito, umaasa si Jo-won na magising siya sa lalong madaling panahon, pero ilang araw at gabi na siyang nakakulong sa loob ng karwahe. Sa panahong iyon, naintindihan na ni Jo-won na lahat sila sa loob ng karwahe ay mga alipin. At ang dahilan kung bakit palagi silang nililipat ng mga sundalo ay para ibenta sila bilang mga alipin. Sa tuwing dadating sila sa isang nayon, lalabas ang kapitan ng nayon para pumili ng tao. Nung una, inakala ni Jo-won na dahil sa pambihirang laki ng katawan niya, mabilis siyang mapipili. Tutal, iyon lang ang tanging pagkakataon niya para makatakas sa lugar na ito. Pero pagkatapos dumaan sa ilang mga nayon, lubusan siyang nawalan ng pag-asa dahil ni isang kapitan ng nayon ay walang pumili sa kanya. Sa kawalan ng ulirat, naalala ni Jo-won ang palaging sinasabi ng ina niya noong bata pa siya. Kahit anong mangyari, kailangan niyang magsumikap. Kahit anong sitwasyon pa ang maranasan niya, kailangan niyang patuloy na mabuhay ng buong lakas. Pero ngayon, hindi niya na alam kung hanggang kailan pa siya tatagal. Sa tuwing maaalala niyang sinabi ni Santa na gagamitin nito ang buong kapangyarihan para tuparin ang hiling niya, isinusumpa ni Jo-won sa isip niya kung gaano ito naging malupit. Nanginginig ang kanyang kamay nang abutin niya ang tinidor sa tabi niya. Sa sumunod na segundo, tinapat niya ito sa sarili niyang leg. Sa pag-aakalang kapag namatay siya, baka makabalik na siya sa sarili niyang mundo.
Pero nang sandaling iyon, isang piraso ng tinapay ang inabot mula sa rehas. Tumingala si Jo-won at nakita ang isang magandang babae na nakangiti sa kanya. Sa tabi nito ay nakatayo ang isang mahiyain na batang babae na mukhang usyosera at palaging sumisilip sa direksyon ni Jo-won. At sa sandaling iyon, nakahanap si Jo-won ng bagong dahilan para patuloy na mabuhay. Lumalabas na isang araw bago iyon, ang kawawang mag-ina na ito ay kumakain lang ng kakarampot na pagkain sa loob ng kanilang bahay. Ibinigay ng babae ang lahat ng pagkain sa anak niya, pero dahil napakabait ng batang babae, ay nagpumilit itong sabayan siyang kumain ng nanay niya. Labis na naantig ang babae. Pero maya-maya pa'y biglang kumatok ang kapitan ng nayon sa pinto nila. Nagulat ang mag-ina sa biglang pagkatok na yon. Sinabi ng kapitan sa babae na bukas ng umaga, isa sa mga lalaking dala ng mga sundalo ay magiging asawa niya. Sinabihan siya nito na maghanda na ng pagkain at dalhin ito sa pasukan ng nayon kinaumagahan. Pagkaalis ng kapitan ng nayon, wala nang magawa ang babae kundi yakapin ang bata. Sobrang natatakot siya pero hindi siya makatakas dahil anak ng lalaking iyon ang batang babae. Kung tatakas ang babae at iwan ang bata rito na mag-isa, hindi makakaligtas ang bata. Sa pag-iisip pa lang tungkol doon, napahagulgol na lang silang dalawa. Nang makatulog ang bata habang yakap ang teddy bear niya, bumaluktot ang babae sa isang sulok at napaisip kung ano na ang dapat niyang gawin mula ngayon dahil ayaw na niyang pagdaanan muli ang ganitong hirap. Anak ng lalaking iyon ang batang babae at ang mismong ama ng babae dahil lang sa isang balat ng kuneho ay ibinenta siya sa lalaking nakatira sa maliit na bahay na ito. Pagdating niya rito, binugbog siya ng lalaking dapat ay magiging asawa niya. Noong gabing iyon niya napagtanto na ang kanyang miserable at kahabag-habag na buhay ay nagsisimula pa lamang. Tapos noong gumabi rin na yon, nagpakita ang batang babae sa kanya. Inalo at inalagaan siya ng bata na parang isang munting anghel. Pero ang hindi inaasahan ng babae ay pagpunta ng lalaki sa bundok ng gabing iyon, hindi na ito kailanman bumalik. Iniwan lang niya ang babae at ang bata sa loob ng cabin. Nang unang marinig ng babae ang balita, agad siyang nakaramdam ng ginhawa, pero agad ding tahimik na gumapang ang takot sa kanya. Dahil sa lugar na ito, ang isang babae na walang asawa ay parang isang tupang nasa labas ng bakod. Mabilis na dumating ang kinabukasan. Nang makarating ang mag-ina sa pasukan ng nayon, nakita agad nila si Kim Jo-won na mukhang kaawa-awa sa loob ng karwahe na nagbabalik sa atin sa kasalukuyan. Kumuha ng isang pirasong tinapay ang babae at naglakad palapit sa kanya. Inabot niya ang tinapay kay Jo-won na nagbigay dito ng panibagong dahilan para mabuhay. Saktong pagdating ng kapitan ng nayon na may masayang ngiti. Kinuha niya ang pagkain sa mga kamay ng babae at sinabing kailangan niyang tanggapin at asikasuhin ang mga sundalo bago siya pinaalis pabalik sa nayon. Tumango ang babae tapos ay hinawakan ang kamay ng batang babae at umuwi. Bago umalis, hindi na iwasan ng batang babae na lingunin ng may kuryosidad si Jo-won. Pagkatapos ng ilang araw na paglalakbay, gutom na si Jo-won. Ngunit nang isusubo na niya ang tinapay, dalawang sundalo ang lumapit at sinigawan siyang lumabas agad. Marahas na inihagis sa lupa si Jo-won. Sa sobrang gutom, wala na siyang lakas para tumayo. Ngunit sa sumunod na sandali, sabay-sabay na hiniwa ng mga sundalo ang pulso ng dalawang lalaking kinaladkad kasama niya. Pagkatapos ay ipinahid ng mga sundalo sa isang pirasong papel ang dugong ng galing sa patalim. Bigla na lang nagliwanag ng asul ang papel. Gulat na nakatitig si Jo-won. Anong klaseng mundo ba ito? Salamangka ba ito? May ibinulong ang sundalo sa tainga ng kapitan ng nayon. Pagkatapos ay pinasadahan ng tingin ng kapitan si Kim Jo-won habang napapatango paminsan-minsan. Samantala, sa loob ng maliit na bahay, isang supot ng tuyong pagkain ang inihagis sa harapan ng babae. Pansamantalang bibigyan muna siya ng nayon ng pagkain. Binalaan din siya ng kapitan na hindi marunong ng wika nila ang lalaking mapapangasawa niya kaya kailangan niyang mag-ingat. Sa totoo lang, hindi talaga gusto ng mga taga-nayon ang naunang lalaki. Tinanggap lang nila siya dahil kaya niyang mangaso sa mga bundok. Pero iba ang lalaking pakakasalan niya ngayon. Ayon sa mga sundalo, baka isa lang siyang ordinaryong tao. Kahit na pambihira ang laki ng katawan niya, malambot ang kanyang mga kamay at paa, na halos parang sa isang maharlika. Sabi ng mga sundalo, kamay daw iyon ng taong hindi pa kailanman nanakit ng kapwa. At dahil tanging mga bantay bundok lang ang pinapayagang mangaso, baka sakaling mabuhay na ng payapa ang mag-ina kapag natutunan niyang gawin ng maayos ang trabaho niya. Dahan-dahang umiling ang babae at sinabing sana lang ay hindi marahas ang lalaking ito. Basta ba mamuhay sila ng payapa ng anak niya ay sapat na yon para sa kanya. Maya-maya pa'y may kumatok mula sa labas ng pinto. Mula sa bintana, nakita ng babae ang kapitan ng nayon kasama ang isang pambihirang tangkad na lalaki. Binuksan ng kapitan ang pinto at sinabing, dinala ko rito ang asawa mo. Likas na nanigas sa takot ang babae dahil wala siyang ideya kung anong klaseng lalaki na naman ang pinili ng kapitan para sa kanya. Pagpasok ng lalaki, napagtanto niyang siya rin ang taong binigyan niya ng tinapay kanina. Tumingala ang babae kay Jo-won at namangha sa hindi kapanipaniwalang tangkad nito. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong katangkad na tao kailanman. Yumuko si Jo-won at nakilala rin siya.
Siya ang babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan para patuloy na mabuhay, pero hindi niya maintindihan kung bakit ito nanginginig ng husto. Nang makita silang dalawa na nakatulala, basta na lang hinila ng kapitan si Jo-won papunta sa babae. Pagkatapos ay itinuro niya ang babae at sinabing, mula ngayon ay mag-asawa na kayo kaya huwag na kayong magkailangan. Pagkasabi noon, pinagdikit ng kapitan ang mga kamay nilang dalawa. Nang makita sila, sinabi ng kapitan na mukha talaga silang mag-asawa at bagay na bagay sila. Naisip ni Jo-won sa sarili niya, ito ba ang ibig sabihin ng basbas ni Santa? Isang asawang kasing amo ng kuneho at isang anak na kasing cute ng isang mongose. Siguro nga nagsasabi ng totoo ang Santa na yon. Tinupad niya ang hiling ni Jo-won, pero habang nakatingin siya sa kaawa-awang mag-ina sa harapan niya, wala siyang naramdaman kundi panggigigil na walang salita. Kahit pa gusto ni Santa na tuparin ang hiling niya, kailangan ba talaga siyang itapon sa ibang mundo? At kailangan ba talaga siyang pagdusahin ng ganito muna? Kailangan bang magdusa muna bago makatanggap ng regalo? Habang iniisip ito ni Jo-won, lalo lang siyang nagagalit. Tuluyan siyang ginago ng lecheng Santa na yon. Kung sakaling makita siya ulit ni Jo-won, siguradong pagbabayarin niya ito. Ang biglaang pag-aalab na iyon ng galit ay mabilis na tumakot sa babae at sa maliit na bata sa tabi niya. Matapos iyon, pinangunahan ng kapitan at ng dalawang malalaking lalaki si Jo-won papasok sa masukal na kabubatan. May sinasabi sila sa kanya habang naglalakad pero wala siyang maintindihan ni isang salita. Tapos ay iniabot ng lalaking Olandes ang buhok ang kamay niya kay Jo-won. Akala ni Jo-won ay gusto nitong makipagkamay kaya iniabot din niya ang kamay niya. Pero dahil sa biglaang diin sa kamay niya ay napahinto siya sa pagkalito. Isa ba itong uri ng lokal na tradisyon? Kaya nilagyan din ni Jo-won ng kaunting lakas at napaluhod sa sakit ang lalaking Olandes ang buhok. Nang makita ito, pumalakpak sa tuwa ang kapitan ng nayon bago lumapit na may dalang pana. Pagkatapos ay inabot niya kay Jo-won ang pana at palaso. Walang ideya si Kim Jo-won kung ano ang gusto nitong iparating. Bakit niya ibinibigay ito sa kanya? Subalit nag-squat sa harapan niya ang kapitan ng nayon. Inilagay nito ang dalawang kamay sa likod ng mga tainga niya at nagsimulang tumalon-talon. Halatang nagpapanggap itong kuneho. Doon lang tuluyang naintindihan ni Jo-won. Gusto ng kapitan na matuto siyang mangaso. Nang mapansin ng kapitan na naintindihan na ni Jo-won, nagsimula itong lumingalinga sa paligid. Bigla siyang tumuro sa unahan at sinabihan si Jo-won na tumingin sa direksyong iyon. Sa may gilid ng damuhan sa malayo, may isang cute na maliit na kuneho. Tinapik ng kapitan si Jo-won ng mas malakas habang patuloy na nagsasalita sa wikang hindi niya maintindihan. Alam ni Jo-won ang ibig niyang sabihin, pero ang problema ay hindi pa siya nakakahawak ng pana kailanman. Kaya ginaya na lang niya ang posisyon ng mga Olympic archer mula sa dati niyang mundo. Naalala niya ang nabasa niya sa internet na napakahirap palang paliparin ng diretsyo ang palaso. Nang maramdaman ni Jo-won na nakalinya na ang mata niya, ang palaso, at ang kuneho, bigla niya itong binitawan. Agad nagulat ang kuneho sa tunog ng palasong humihiwa sa hangin, kaya napatingala ito at luminalinga. Pero maging si Jo-won ay walang ideya kung anong nangyari. Hindi man lang niya alam kung saan napunta ang palaso. Nang sandaling iyon, lumapit ang mag-inang ipinagkatiwala sa kanya. Bilang isang binatang galing sa ika-21 siglo, agad na nataranta si Jo-won. Sa bagay, alam niyang ang babaeng ito ay asawa na niya. Habang patuloy niya itong tinitingnan, unti-unting namula ang kanyang mukha. Nakita ng iba ang namumula niyang mukha, pero wala ni isa sa kanila ang may ideya kung anong iniisip niya. Pagkatapos ay naglatag ang babae ng isang tela, at sabay-sabay silang tatlong umupo sa nakakailang nakatahimikan. Matapos iyon, inilabas ng bata ang pananghalian mula sa basket at inabot ito kay Jo-won. Gutom na si Jo-won kaya wala na siyang pakialam sa iba pang bagay at nagsimulang kumain. Samantala, magkaharap lang sila ng mag-ina na buong oras na nakatitig lang sa kanya. Pero sa sandaling tumingin si Jo-won sa kanila, mabilis silang umiwas ng tingin. Nang makita yon, napangiti si Jo-won. Para sa kanya, parating tila dayuhan ang salitang pamilya. Mula nang nasa middle school siya hanggang umabot sa edad na 30, ang realidad na kinakaharap niya araw-araw ay ang gumising ng mag-isa. Subalit ngayon, ang isang katulad niya ay nagkaroon na ng pamilya. Siyempre, isang magandang bagay ang magkaroon ng pamilya. Pero kapag naiisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya nang makarating siya rito, naggangalit pa rin ang mga ngipin ni Jo-won sa galit. Sumigaw siya sa langit, Santa Claus, seryosong gusto kitang patayin. Pero kasabay nito, gusto rin niyang pasalamatan ang taong iyon. Kinabukasan, isinaayos ng kapitan ng nayon ang pag-akyat sa bundok ni Jo-won at ng bago niyang pamilya dahil pinupunan ni Jo-won ang bakanteng posisyon bilang bantay bundok. Nahirapang makasunod ang babae at ang maliit na bata sa kanila. Nang makita silang naliligo sa pawis, gustong itanong ni Jo-won kung kaya pa ba nila. Pero dahil wala siyang naintindihan ni isa sa wika nila, walang paraan para maayos siyang makipag-usap sa kanila. Kailangan niyang makibagay sa mundong ito sa lalong madaling panahon. Bata pa lang siya, sinabi na ng kanyang ina na sa oras na mayroon siyang mga taong gustong protektahan, hindi siya dapat mag-atubili. Kailangan niyang kumilos agad. Sa pag-iisip nito, lumingon si Jo-won at naglakad palapit sa kanila.
Ang kanyang dambuhalang katawan ay nagbigay ng anino sa mag-ina, at sa sobrang takot ng maliit na bata ay bigla itong napahagulgol. Walang nagawa si Jo-won kundi ang yumuko at magsalita sa pinakamalumanay na paraang kaya niya. Bubuhatin ko kayo pataas, kaya huwag kayong matakot. Pero dahil hindi nila naintindihan ang isa't isa, takot na takot pa rin ang babae. Lumuhod siya at paulit-ulit na sumenyas kay Kim Jo-won na tila desperadong nagmamakaawa. Hindi kailanman inaasahan ni Jo-won na ang simpleng paglapit sa kanila ay magdudulot ng ganito katinding takot. Kaya sa halip na subukang magpaliwanag, niyakap na lang niya ng mahigpit ang mag-ina. Tapos tumayo siya at sa biglaang galaw ay kusa silang napakapit ng mahigpit sa kanya. Saka lang nila napagtanto na gusto lang silang buhatin ni Jo-won para mas mabilis silang makakilos. Nang maintindihan nilang wala siyang balak na saktan sila, unti-unting kumalma ang mag-ina. Binuhat sila ni Jo-won pasulong ng walang pag-aalinlangan at hindi bumabagal. Habang iniisip kung paanong ganito sila kagaan, maintindihan man siya ng bata o hindi, malumanay siyang nagsalita, mula ngayon, magsisikap ako para mabigyan kayong dalawa ng mas magandang buhay. Dahan-dahang itinaas ng batang babae ang kanyang kamay at pinunasan ang pawis na paminsan-minsang tumutulo sa mukha niya. Hindi pa rin niya alam kung anong klaseng tao ba talaga ang higanting lalaking ito, ngunit sa ngayon, tila tunay na mabuti ang hangarin nito sa kanila. Mabilis na lumipas ang oras at hindi nagtagal, nakarating na sila sa kabundukan kung nasaan ang kubo. Pagkatapos magpasalamat ni Jo-won, tumalikod ang matanda at naglakad pabalik pababa ng bundok. Sa pagtingin sa sirasirang kubo sa harap niya, naisip ni Jo-won na baka mas malamig pa ang lugar na ito kaysa sa attic na dati niyang tinitirhan. Dati pa man ay kinamumuhian na niya ang lamig at ngayon, mas lalo pa niya itong isinusumpa. Ngunit nang buksan niya ang pinto, napagtanto ni Jo-won na may mali. Pula ang mga mata ng babae. Malinaw na umiyak siya. Nagmamadaling sumenyas si Jo-won, sinusubukang tanungin kung bakit siya umiiyak, pero tahimik lang siyang tumingin sa kanya. Sa sumunod na segundo, bigla siyang tumakbo palabas ng kubo. Nang igala ni Jo-won ang tingin sa paligid ng kwarto, tila naintindihan na niya ang nangyari. Halos wala nang natira sa loob. Agad na sumakit ang ulo niya sa tumambad na walang lamang kubo. Tumakbo ng kaayo ang babae at biglang umiyak ng humahagulgol. Hindi niya inaasahang habang nasa nayon siya, kinuha na nila ang lahat sa loob ng bahay. Ang mga estante, ang mesa, maging ang karit, asarol at martilyo. Wala nang natira. Lalo lang lalamig ang panahon pero wala man lang silang mga gamit para ayusin ang bahay. Kung aatake ang mga mababangis na hayop, hindi man lang nila maipagtatanggol ang kanilang sarili. Nang unti-unting humupa ang kanyang pag-iyak, dahan-dahang lumapit si Jo-won at umupo sa tabi niya. Marahan niyang tinapik ang ulo nito at sinabing, ayos lang. Kung sira ang bahay, ayusin ko. Kung may dumating na mababangis na hayop, poprotektahan ko kayo. Kahit magkaiba ang kanilang lengguwahe, gumaan pa rin ang pakiramdam ng babae. Tinitingnan si Jo-won na ginagawa ang lahat para pagaanin ang loob niya. Alam niyang kailangan na niyang mamuhay kasama ang lalaking ito, sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan. At hindi man lang alam ni Jo-won kung paano mangaso. Sa ganitong kalupit na lugar, makakaya ba talaga nilang mabuhay? Ngunit mumiti lang sa kanya si Jo-won at malumanay na nagsalita, magtiwala ka sa akin, poprotektahan kita. Kahit puno pa rin ng pangamba ang babae sa kanilang sitwasyon, kahit paano ay nagbigay ng kapanatagan sa kanya ang pangako nito. Walang pakialam si Jo-won kung maintindihan man siya nito o hindi. Basta nagsalita lang siya sa mahinang boses. Doon sa mundo kung saan ako nagmula, nang pumanaw ang aking mga magulang, namuhay akong mag-isa. Kahit noon pa man, nagtiis siya at patuloy na lumaban para mabuhay. Ngayong sa wakas ay mayroon na siyang pamilya, mas lalong wala siyang rason para sumuko. Magtiwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat, makakahanap ako ng paraan para maitaguyod ang pamilya natin. Tila naramdaman ang emosyon ni Kim Jo-won, bigla na lang nanginig ang katawan ng babae at pumiyok sa pag-iyak. Pagkatapos ay isinubsob niya ang sarili sa mga braso ni Jo-won at humagulgol. Inakala ng batang babae na sinaktan siya ni Jo-won, kaya agad itong sumigaw at patakbong lumapit. Tapos isinubsob din niya ang sarili sa tabi nila at mahigpit na niyakap ang babae. Walang mapagsidlan sa pag-iyak ang babaeng nasa mga braso ni Jo-won, nakatingin sa batang babae gamit ang mga matang puno ng luha. Ngunit hindi rin mapigilan ng batang babae ang patuloy na pag-agos ng sarili nitong mga luha. Sa sandaling iyon, walang katapusang mga ideya at alaala ang dumaan sa isipan ni Jo-won. Sa mismong sandaling iyon, naging buo ang loob niya na maaari silang maging isang masayang pamilya at magiging mabuti siyang asawa at ama na pasasayahin sila higit kaninuman. Hinding-hindi niya hahayaang pagsisihan nilang naging parte siya ng kanilang pamilya. Ngunit pagbalik nila sa kubo, ang relasyon nilang tatlo ay tila bumalik na naman sa umpisa. Inakala ni Jo-won na nagkaroon na sila ng magandang progreso, sapat lang para hindi na sila masyadong mailang. Ngunit nakapagtataka, dahil din dito ay nakaramdam siya ng ginhawa. Sa bagay, mula ngayon ay magsasama na silang mamuhay sa isang bubong. Tapos ay may biglang napagtanto si Jo-won. Hindi pa nga pala sila maayos na nakakapagpakilala sa isa't isa, kaya itinuro niya ang sarili niya at sinabing, ang pangalan ko ay Kim Jo-won.
Kahit hindi sila makapagsalita sa isa't isa, kahit man lang pangalan ay dapat nilang malaman. Inulit ng babae ang pangalan niya sa pamamagitan ng pagkopya sa pagbigkas niya at tumango si Jo-won. Tapos ay nagtanong siya, maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan mo? Matapos pag-isipang mabuti kung ano ang ibig niyang sabihin, dahan-dahang nagsalita ang babae, Lee Jae. Inulit iyon ni Jo-won mula sa kanya. Kahit hindi siguro perpekto ang kanyang pagbigkas, sapat na ang lapit ng tunog nito. Umiti siya at pinuri ito. Napakagandang pangalan niyan. Binalingan niya ang batang babae at tinanong kung anong pangalan niya, ngunit nagkatinginan lang ang mag-ina at walang sinabi. Saka naman umiling ang batang babae kay Jo-won. Agad na nagtaka si Jo-won. Ibig bang sabihin ay wala pa siyang pangalan? Marahan niyang tinapik ang ulo ng batang babae. Kung ganoon, siya mismo ang magbibigay sa kanya ng pangalan. Paano kung Dorothy? Sana lumaki siya na katulad ng batang babae sa kwento na napapaligiran ng maraming mabubuting kaibigan. Umaasa rin siya na lalaki itong masaya at malaya sa alalahanin. Mula sa araw na ito, isa na silang pamilya. Matapos asikasuhin yon, lumabas si Jo-won para magsibak ng panggatong dahil napakalamig pa rin ng mga gabi rito. Samantala, palihim siyang pinanood ni Lee Jae mula sa likod ng puno sa di kalayuan at inisip na ang lalaking ito ay tunay na kakaiba. Kitang-kita na ang kanyang pangangatawan at mga kamay ay mas malakas kaysa sa lalaking namatay, ngunit hindi siya nito sinaktan. Sa halip, napakabanayad niya. Ibang-iba siya sa lahat ng taong nakilala niya. Ang lengguwaheng sinasalita niya ay hindi rin mula sa bansa nila, pero ang boses niya ay mainit at puno ng kabaitan. Sa gilid ng kanyang mata, biglang napansin ni Jo-won na nagtatago si Lee Jae sa likod ng puno, kaya binati niya ito. Ngunit nang titigan ni Lee Jae ang itim nitong buhok at mga mata, bigla niyang naalala ang mga usap-usapan noon ng mga taga na yon. Ayon sa mga chismis na yon, isang tiyak na bansa ang matagumpay na nakapagsagawa ng ritual at nakapagpatawag ng maalamat na bayani, kaya ipinagdiriwang ito ng buong bansa. At ang nasabing maalamat na bayani raw ay may itim na buhok at itim na mga mata. Naisip nga ni Lee Jae na medyo magkahawig si Jo-won, pero paanong magpapakita ang ganoong bayani sa ganitong lugar? Dapat na nakatira sa mga naglalakihang palasyo ang mga bayani. Hinding-hindi sila pupunta sa nayon na tulad ng sa kanila para lang maging bantay ng bundok. Nang makitang nakatulala si Lee Jae, dahan-dahang lumapit si Jo-won sa kanya. Nang makalapit ito, napansin ni Lee Jae na ang buhok nito ay mas kulay kape kaysa sa purong itim. Nakahinga agad siya ng maluwag. Mukhang mas malaki lang siya ng bahagya kaysa sa mga pangkaraniwang tao, pero bakit ba siya nakaramdam ng ginhawa kanina? Ngayon lang naman sila nagkakilala. Nang makita ang kaakit-akit na reaksyon ni Lee Jae, marahang tinapik ni Kim Jo-won ang kanyang ulo. Dati ay galit na galit si Lee Jae kapag ginagawa iyon sa kanya ng ibang tao. Dahil sa tuwing may kamay ng isang lalaking dadapo sa kanyang ulo, kadalasan isa lang ang dahilan, sasaktan siya nito. Ngunit ngayon, napagtanto niya na ang marahang paghimas sa ulo ay napakagaan at nakakapanatag pala sa pakiramdam. Gusto pa nga sana niyang ipagpatuloy iyon ni Jo-won. Nang makita ang namumulang mga pisngi at nangungusap na mga mata ni Lee Jae, biglang nawalan ng kontrol si Jo-won at hinalikan siya. Nanlaki ang mga mata ni Lee Jae sa gulat, ngunit hindi siya pumalad. Makalipas ang ilang sandali, kapwa nag-init ang kanilang mga mukha habang naiilang na lumayo sa isa't isa, ngunit may bakas ng panghihinayang. Tiningnan ni Jo-won si Lee Jae na nasa kanyang harapan. Gulong-gulo ang kanyang isip at wala siyang ideya kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos ay dumapo ang kanyang mga mata sa kahoy na balde sa malapit, kaya kinuha niya ito at tumakbo palayo. Hindi inasahan ni Lee Jae na bigla na lang tatakbo si Jo-won ng ganoon, kaya napanganga na lang siyang pinagmasdan ang paglayo nito. Habang papunta sa ilog dala ang balde, agad na pinagsisihan ni Jo-won ang kanyang pagiging padalos-dalos. Sa totoo lang, ngayon pa lang ang unang araw na nagkakilala sila. At dahil hindi pa nga sila makapag-usap ng maayos, ano na ang dapat niyang gawin ngayon? Magpanggap na walang nangyari. Nang maisip iyon, agad siyang umiling at pinilit ang sarili na ihinto ang pag-isip tungkol doon. Ngunit pagtingin niya sa hindi pamilyar na paligid, biglang naguluhan si Jo-won. Saan ba siya napadpad? Nagpasya siyang kumuha muna ng tubig sa ilog bago magmadaling bumalik. Sa bagay, madilim na ang kalangitan, pero maya-maya pa'y isang biglaang lamig ang nanuot sa buong katawan niya na nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Sa makapal na kakahuyan sa unahan, dahan-dahang lumitaw ang anino ng isang lobo. Sinumpa ni Jo-won ang kanyang malas na kapalaran. Lumabas lang siya para kumuha ng tubig, pero nauwi pa sa pagharap sa isang lobo. Habang nakatingin sa higanting lobo sa kanyang harapan, hindi siya nangahas na gumawa ng anumang pabigla-biglang kilos. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ang isang kahoy na patpat sa kanyang tabi. Sinubukan niyang maging tahimik hanggat maaari dahil ang pagkakaroon ng armas ang tanging pag-asa niya para makaligtas. Ngunit sa sandaling mapulot niya ang patpat, diretsong umatake ang lobo sa kanya at mabilis na napatayo si Jo-won sa takot. Hinawakan niya ang kahoy na patpat ng pahalang sa kanyang harapan at kinagat ito ng lobo. Sinamantala ni Jo-won ang pagkakataon, ikinuyom ang kabilang kamay at tinipon ang buong lakas. Pagkatapos ay buong lakas niyang sinuntok ang ulo ng lobo.
Napaunggal sa sakit ang lobo, mabilis na bumitaw, at lumundag sa gilid. Ngunit hindi ito binigyan ni Zuan ng pagkakataong makabawi. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na suntok ng diretsyo sa ulo. Dahil na corner, mariing kinagat ng lobo ang kanyang braso, kaya tumalsik ang dugo kung saan-saan. Napasigaw sa sakit si Juan dahil sa kagat, pero parang nasusunog ang bahagi kung saan siya nakagat. Nang sumunod na sandali, biglang nag-apoy ang brasong pinunit ng kagat ng lobo. Dahil sa matinding init, agad na binitawan ng lobo ang pagkakakagat nito. Gulat na tinitigan ni Juan ang kanyang braso, hindi lubos na maintindihan ang nangyari, ngunit wala na siyang oras mag-isip. Mabilis siyang dumamba sa likuran ng lobo. Sinubukan ng lobong ibaling ang ulo nito at kagatin siyang muli, ngunit ginamit ni Juan ang bawat huling hibla ng kanyang lakas at pabagsak na sumuntok. Bumuhos ang kanyang mga suntok na tila ulan at hindi niya alam kung gaano katagal niya itong binugbog. Huminto lang siya ng tuluyan nang maubos ang kanyang lakas. Pagsapit ng sandaling iyon, balot na ng mga paso ang ulo ng lobo. Humahapong humiga si Juan sa damuhan habang nakatitig sa kanyang braso. Siguradong nag-apoy ang kanyang braso kanina, pero bakit walang bakas ng sunog sa kanyang damit? Bigla niyang naisip ang nakita niya nang una siyang makapasok sa nayon. Ito kaya ay mahika? Ito kaya ang espesyal na kakayahang nakuha niya matapos mapadpad sa ibang mundo? Agad na itinuro ni Zuan ang kanyang daliri patungo sa kalangitan at sumigaw ng fireball. Ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay sunod-sunod siyang sumigaw ng Flame Storm, Fire Magic, Dragon Breath, Spirit of Fire, bigyan mo ako ng iyong kapangyarihan. Ngunit wala pa ring naging anumang reaksyon ang kanyang paligid. Kahit pa ganoon, sigurado si Juan na hindi iyon ilusyon dahil halos maghilom na ang kanyang sugat. Kung matututunan niya kung paano gamitin ang kakayahang ito bilang isang tagabantay ng bundok, siguradong mas mabubuhay niya ng maayos ang kanyang pamilya. Mas mabibigyan din niya sina Lijay at Dorothy ng magandang buhay, masarap na pagkain at tunay na maligayang pamilya. At dahil wala man lang doktor sa bulubunduking nayong ito, kung matututunan niya ang kapangyarihang ito, baka makagamot pa siya ng mga sugat at sakit. Kailangang pag-isipang mabuti ni Zuan kung paano napagana ang kakayahang ito. Tunay niyang pinahahalagahan ang pamilyang ito dahil sa dati niyang mundo, hindi nagtagal pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang, iniwan din siya ng kanyang lolo. Noon, sinusumpa siya ng lahat bilang nagdadala ng malas, pero isa lamang siyang mag-aaral sa gitnang paaralan ng panahong iyon at itinuring siyang salot ng kanyang mga kamag-anak, sinisisi at iniiwasan siya. Mabilis na umiling si Zuan. Nagpasya siyang huwag na itong masyadong isipin, pagkatapos ay binuhat niya ang lobo sa kanyang mga balikat. Binalak niya sanang patuluin ang dugo nito doon mismo, pero natakot siyang baka makaakit ito ng ibang mga halimaw. Bago pa man tuluyang dumilim, nagpasya siyang magmadaling umuwi. Komplikado ang pagbabalat ng hayop, pero nakatulong na si Juan noon nang kumatay ng manok at kuneho ang kanyang lolo. Kung nakikita lang sana siya ng kanyang lolo at mga magulang ngayon na nakapatay ng isang lobo, siguradong ipagmamalaki nila siya. Ang tanging problema lang ay wala pa rin siyang ideya kung paano sasanayin ang mahikang ito o kung paano ito paganahin. Nang sandaling iyon, nasa loob ng kubo si Lijay, nagpapaningas ng apoy at naghahanda ng hapunan. Tumutulong din sa kanyang tabi ang 5 taong gulang na si Dorothy. Pagkarinig sa tila mga kaluskos sa labas, sumandal si Dorothy sa bintana at sumilit. Ngunit biglang lumitaw ang isang napakalaking ulo ng lobo sa kanyang harapan, na nagbigay sa kanya ng matinding takot dahilan para mapahagulgol siya. Nang makita ni Lijay ang malaking ulo ng lobo sa bintana, mabilis niyang kinuha ang kutsilyo sa mesa. Ngunit sa sumunod na sandali, nakita niya si Juan sa labas na nahihirapang buhatin ang patay na lobo. Halos mamatay sa takot si Lijay. Sa unang tingin, akala niya ay kinain na ng lobo si Juan kaya agad na nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Nadulas ang kutsilyo mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumapit at sinimulang suriin ang buong katawan ni Juan para maghanap ng sugat. Marahang hinawakan ni Juan ang kanyang kamay at sinabi, "Kinagat lang nito ng bahagya ang braso ko. Ayos lang ako." Sumunod na sandali, mahigpit siyang yakap ni Lijay at agad na namula ang mukha ni Juan. Paulit-ulit niyang sinasambit ang mga parehong salita. Naisip ni Juan na siguro'y sinasabi nitong salamat sa Diyos. Nasa tabi niya si Dorothy na bumubulong din ng katulad na bagay. Kinabukasan, naglabas ng mesa si Juan, inilagay ang lobo sa ibabaw nito at sinimulang balatan ito. Kinailangan niya ng labis na pagsisikap bago niya tuluyang nahimay ng dahan-dahan ang balat nito. Nang pinapanood niya ang kanyang lolo na ginagawa ito noon, mukhang napakadali lang nito. Ngunit ngayong siya mismo ang gumagawa nito, napagtanto niya kung gaano ito kahirap. Matapos iyon, hiniwan niya ang karne ng lobo sa iba't ibang piraso. Maya-maya pa'y tinawag siya ni Lijay mula sa labas ng pinto. Lumabas si Zuan at nakitang inaabot sa kanya ang isang balde. Tila ipinapahiwatig niya na doon ilagay ang karne. Naiilang na gumanti ng senya si Zuan at pilit na nagpapasalamat sa kanya. Wala siyang ideya kung naintindihan ito ni Lijay, pero patuloy itong ngumingiti sa kanya na may banayad na pamumula sa mga pisngi. Panay rin ang senyas nito sa kanya. Kahit hindi naintindihan ni Zuan, alam niyang masaya ito.
Sa udyok ng nararamdaman, ipinulupot ni Zuan ang kanyang braso sa baywang nito at malalim siyang tinitigan. Sa sandaling iyon, malinaw na naramdaman nilang dalawa ni Lijay ang tibok ng puso ng isa't isa. Mabilis na kumawala si Lijay, ngunit hindi pa rin nawawala ang pamumula sa kanyang mga pisngi. Napaisip siya kung bakit siya tinititigan ng ganoon ng lalaking ito. Ang tanging ginawa lang naman niya ay dalhan siya ng balde. Pero marami na siyang unang beses na narangasan kasama ang lalaking ito, kabilang na ang unang pagkakataong nagdampi ang kanilang mga labi. Iyon ang kanyang unang halik, kahit pa wala siyang ideya kung iyon din ba ang una para rito. Gayunpaman, nang isipin niyang baka may ibang babae si Juan, may munting kirot na kumalat sa kanyang dibdib. Iniwasan na ni Lijay na isipin ito at naglakad papasok. Para lang makitang nilalagay ni Juan ang karne sa timba. Nang makita ito, lumapit siya agad para tumulong dahil sa lugar na ito, ang mga ganitong gawain ay dapat ginagawa ng mga babae. Pero ewan ko ba, habang pinapanood niya si Juan, ang natural ng kanyang kilos. Hinawakan ng marahan ni Zuan ang kamay ni Lijay at tiningnan niya ito ng naguguluhan. Pero nang makita siyang lumalapit, nagsimulang tumibok ng mabilis ang puso niya na hindi niya makontrol. Kinakabahang ipinikit ni Lijay ang kanyang mga mata, pero lumapit lang si Juan sa kanyang tainga at bumulong, pilyang munting bit. Agad na umatras si Lijay at nahihiyang tumingin sa kanya, iniisip kung bakit ba niya ipinikit ang kanyang mga mata kanina. Malinaw na wala siyang balak na halikan siya. Paano kung inisip nitong hinihintay niyang halikan siya? Sa pag-iisip pa lang nito ay sumasakit na ang ulo ni Lijay. Pero habang tahimik na sinisisi ni Lijay ang sarili, muling yumuko si Juan at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Lijay na hinding-hindi niya ipipikit ang kanyang mga mata kundi ay baka magkamali na naman ito ng akala. Pero sa kanyang gulat na pagtingin, diretsong hinalikan siya ni Juan. Nang makitang namula ng husto ang mukha ni Lijay, natawa si Juan. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumalik sa trabaho para lang biglang mapansin ang kanyang anak na nakatayo sa labas ng pinto. Hindi niya inasahang lihim palang nanonood ang batang ito sa buong oras. Nang mapagtantong nakita ni Dorothy ang lahat, namula ng husto si Lie at mabilis na umalis. Sa huli, binuhat ni Juan ang nakabalot na karne pabalik sa loob ng bahay. Gusto pa ring tumulong ng 5 taong gulang na si Dorothy. Marahang sinabi ni Juan sa kanya, "Salamat Dorothy. Ang galing-galing mo." Nang marinig iyon, si Dorothy na kanina pa nagtatampo ay agad na napangiti. Kinagabihan, isinabit ni Lijay ang balat ng lobo na binalatan ni Zuan kanina sa loob ng kwarto. Naguguluhang tumingin si Zuan sa kanya, iniisip na siguradong masyadong matapang ang amoy ng balat ng lobo. Kaya bakit niya ito isasabit sa loob ng kwarto? Pero sa sandaling iyon, agad niyang naintindihan si Lijay. Ang balat ng lobong ito ay marahil isang bagay na napakahalaga. Nang makitang nakangiti sina Lijay at Dorothy, naisip ni Zuan na napakaganda talaga nito. Kinabukasan, maagang gumising si Lijay para ipreserba ang karne ng lobo. Kitang-kita ni Zuan kung gaano siya kasaya nang tingnan niya ang karneng iyon. Kaya nagpasya siyang maingat na pag-aralan kung paano ito ginagawa at siya na mismo ang gagawa sa susunod. Pagkatapos makarating sa mundong ito, masyado pa siyang maraming dapat matutunan. Halimbawa, kailangan niyang malaman kung anong mga bagay ang mahalaga at kung paano gumagana ang bentahan at palitan dito. Pagkatapos ay tumayo si Zuan at ininat ang kanyang mga braso't binti. Oras na para magtrabaho, pero akmang lalabas na siya nang tawagin siya ni Lijay, kaya napahinto siya sa pagkalito. Sumenyas siya rito ng sandali, kaya nagbaka sakali si Zuan at nagtanong, "Gusto mo bang umupo at magpahinga muna ako ng sandali?" Nang tumango si Lijay, ngumiti si Juan at sinabing, "Ayos lang ako. Hindi na masakit ang sugat." Tinapik niya uli ang balikat ni Lijay, sinasabing huwag mag-alala at hindi niya masyadong papagurin ang kanyang sarili. Pagkatapos ay pinulot niya ang palakol at nagtungo sa kakahuyan. Narinig niyang ok ang pinakamagandang panggatong, kaya binalak niyang pumutol ng ilang puno ng ok. Kahit hindi pa siya nakakaputol ng puno kailanman, kahit paano'y mayroon naman siyang lakas. Pagkatapos makahanap ng puno ng ok, ibinagsak niya ang palakol, pero ewan kung bakit, direktang tumalsik ang palakol mula sa kanyang kamay. Nanigas si Juan sa kinatatayuan, nakakaramdam ng matinding kahihiyan. Mabuti na lang at walang ibang tao sa paligid. Pagkatapos magtrabaho sa halos buong araw, sa wakas ay umuwi na siya bitbit ang panggatong sa likod. Mabilis na lumapit si Lijay, hinawakan ang kamay niya, at tiningnan siya na may bakas ng pag-aalala sa buong mukha. Tinulungan niya itong ibaba ang basket sa kanyang likuran, pagkatapos ay hinila siya at pinaupo. Pagkatapos nito, naglabas siya ng malinis na basahan at maingat na pinunasan ang mga kamay nito. Marahang pinanatag siya ni Jiwon. "Ayos lang ako." Samantala, nakatayo si Dorothy sa malayo at pinapanood ang dalawa na nagtitinginan ng buong pagmamahal na tila ba may bigla siyang naisip. Lumingon siya at tumakbo papunta sa banga ng tubig. Tumitiyad siya, ipinasok ang maliit niyang kamay sa banga at kumuha ng kaunting tubig. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo pabalik at mariing ipinahid ang basa niyang maliit na kamay sa buong mukha ni Juan. Agad na naintindihan ni Juan ang ibig niyang sabihin. Sinusubukan ba nitong tulungan siyang maghilamos? Sabay silang napahalakhak ni Lijay. Talagang napakatalino ng batang ito.
Nakangiting tiningnan ni Juwan si Dorothy, at pinuri siya sa pagiging napakatalino. Ginanahan sa papuri, mabilis na sinubukan ni Dorothy na tumakbong muli papunta sa timba, at nagmamadaling gumalaw si Juwan para pigilan siya, pero pinigilan siya ni Lee nang may banayad ng ngiti. Nang makita ito, umiti rin si Juwan. Ang lahat ay tila parang isang panaginip lang. Habang naghahapunan, nakatulog si Dorothy sa tabi ng lamesa sa kalagitnaan ng pagkain. Nasa bibig pa rin niya ang kutsarang ginagamit, gumagawa ng mahihinang tunog ng pagmuya. Nang makita ito, kapwa napahalakhak ng malakas sina Juwan at Miji. Marahang kinuha ni Juwan ang kutsara mula sa bibig ni Dorothy, sa kanya binuhat si Dorothy papunta sa kama. Pagkatapos nito, marahan niya itong inihiga, kinumutan, at dahan-dahang tinapik ang kanyang ulo. Samantala, naghuhugas ng mga pinggan si Lee sa tabi niya. Nang malinis na ang lahat, binalak ni Juwan na bumalik sa lugar na dati niyang tinutulugan, pero biglang hinawakan ni Lee ang kamay niya. Tiningnan niya si Juwan ng may maamong mga mata. Mahigpit na nakakuyom ang tela sa kanyang kamay, na nagpapakita kung gaano siya kinakabahan. Sa liwanag ng kandila, dahan-dahang itinaas ni Juwan ang kamay niya, at marahan itong iniyakap sa balingkinitang baywang ni Lee. Nang mapagtanto niyang inaanyayahan siya ni Lee na manatili, tuluyan na siyang nakahinga ng maluwag. Ibig sabihin ay tuluyan na siyang tinanggap ni Lee. Kaya hinawakan ni Juwan ang kanyang kamay at dahan-dahan siyang inalalayan papasok. Ang malamlam na liwanag ng kandila ay tumama sa mukha ni Lee na lalong nagpaganda sa kanya. Sa pagkakataong iyon, umasa lang si Zhu na hinding-hindi babawiin ni Santa Claus ang buhay na ito mula sa kanya. Pagsapit ng liwanag kinaumagahan, mahinang lumagitik ang panggatong. Nagising si Lee sa tunog at doon lamang niya napagtantong nakahiga siya sa kama. Malinaw niyang natatanda ang natulog siya sa sahig kasama si Juwan ng nakaraang gabi. Tuluyan na siyang nahulog sa mainit na pakiramdam na ito ng isang pamilya, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kapanatagan. Simula nang makilala niya ang lalaking ito, nagsimula nang magbago ang mundo niya. Paggising ni Juwan, nakita niyang wala na si Lee sa tabi niya. Habang si Dorothy ay payapa pa ring natutulog. Eksaktong nang kukunin na sana ni Lee ang timba ng tubig, may isang kamay na umabot mula sa likuran niya at nauna na itong buhatin. Si Juwan pala yon na bumangon na. Tiningnan siya ni Lee, malinaw na mas bawas ang pagiging asiwa kaysa dati. Pero habang nakatitig siya dito, sino ang makakaalam kung anong nasa isip niya, at nagsimula na namang mamula ang mga pisngi niya. Simpleng nagtanong si Juwan, "Mahal, maayos ba ang tulog mo?" Lalong namula ang mukha ni Lee. Kahit hindi niya alam kung naintindihan nito ang mga salita, siguradong naramdaman niya ang kahulugan sa likod nito. Naisip ni Zhu sa kanyang sarili na hindi pa nga niya ito tinatawag na pinakamamahal na asawa, ngunit ganito na siya kahiya. Kaya mainat siyang sumenyas kay Lee na parang nagtatanong kung anong palayaw ang mas gusto niya. Nahihiyang inilingaw ni Lee ang kanyang ulo at tumangging sumagot. Agad na inisip ni Juwan na napaka-cute niya, at nang makita siyang ganito, ay lalo lang nitong ginustong asarin siya. Mahina niya itong tinundot ng kanyang daliri para lang biglang mapagtantong pati ang leg nito ay namula na rin. Nang mga oras na yon, nagising na rin si Dorothy. Sa panaginip niya, hinahabol niya ang isang piraso ng karneng tinubuan ng pakpak, at magdamag niya itong hinabol. Kaya paggising niya, tumulo ang laway sa gilid ng bibig niya habang bumubulong tungkol sa karne na parang naglalakad ng tulog. Agad siyang bumangon sa kama saka nagningning ang mga mata niya habang tumatakbo papuntang kusina. Hindi niya man lang napansin ang pagbati ni Juwan at Lee dahil nakatitig lang siya sa timbang pinaglalagyan ng karne. Pagkakita sa karne, nagningning ang mga mata ni Dorothy, at halos maging ilog na ang laway niya. Dahil masyado siyang maliit, tumitiyad lang siya, at pilit na umaakyat sa loob ng timba. Nang makita ito, nagkatinginan sina Juwan at Lee at mumiti. Ginaya ni Juwan ang boses ni Dorothy at sumigaw, "Karne, karne." Agad na lumingon si Dorothy at tiningnan siya, tapos bumalik agad sa pagsubok na abutin ang karne. Lalo pang lumakas ang tawa ni Juwan. Ito ang buhay na gusto niya, kaya kailangan niyang magsikap at paghusayin pa ang pangangaso. Matapos manatili sa bahay sandali, umalis ulit si Juwan at pumasok sa gubat. Kahit lumitaw pa ulit ang lobong katulad nung nakaraan, wala na siyang pakialam. Tutal, may dala na siyang palakol ngayon. Hindi na sapat ang isang lobo para takutin siya, pero habang naglalakad, biglang naramdaman ni Juwan na kakaiba ang paligid. Nagpatayo ng balahibo niya ang hangin. Napakabigat nito kaya halos hindi siya makahinga. Maingat niyang pinagmasdan ang kanyang paligid. Kasabay nito, hinigpitan niya ang hawak sa palakol niya. Pakiramdam niya'y mamamatay siya sa tindi ng presyon sa paligid. Wala siyang ideya kung anong halimaw ang nagtatago, pero ilang saglit lang, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag. Lumingon si Juwan at nakita ang hugis ng isang tao, hindi isang mabangis na hayop. Kaya nakahina siya ng maluwag kahit papaano. Ang buong katawan nito ay nakabalot sa isang kapa. Pero nang lumapit ito, napagtanto ni Juwan na sa kanya nang gagaling ang nakakasakal na aura. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit siya nandito? Lumalabas na nakaamoy ng dugo ang matanda sa masukal na gubat at sinundan ito hanggang dito. Nang makita niya ang mga malilinaw na baka sa lupa, nahulaan niyang iniwan ito ng isang dambuhalang hayop.
Pero matapos obserbahan si Jowon nitong mga nakaraang araw, natuklasan niyang hindi man lang ito marunong humawak ng karit ng maayos. Talagang hindi ito maintindihan ng matanda. Mukhang walang alam sa pangangaso si Jowon, pero nagawa niyang patayin mag-isa ang isang higanteng hayop. Kaya nagpa siya ang matandang kumpirmahin ito mismo, at iyan ang dahilan kaya niya hinanap si Jowon. Tungkol sa sugat sa braso ni Jowon, nakakasiguro ang matanda base sa hugis nito na mula ito sa kagat ng lobo. Pero halos maghilom na ang ibabaw ng sugat, na imposible dapat. Sa lugar na ito, kung maimpeksyon ang sugat at magdulot ng lagnat, madali itong makakamatay ng tao. Maliban na lang kung isa siyang pambihirang mago, totoo ang mga mago sa mundong ito, pero posibleng hindi makakita nito ang mga ordinaryong tao sa buong buhay nila. Kung totoong mago si Jowon, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon ng matanda dahil may tinatanim siyang malalim na galit. Maraming taon na ang nakalipas, naging isang masiglang binata rin ang matanda. Noon, para maging bantay bundok na namamahala sa lupain ng isang maharlika, kailangan muna niyang maglingkod sa larangan ng digmaan. Kapag nakakuha sila ng parangal militar, maaari silang maging tagapagsilbi ng isang Panginoon. Kaya naglakbay siya sa ilang nayon sa pag-asang maging isang malayang mangangaso. Hindi nagtagal, naging bantay bundok siya ng isang nayon. Mayaman sa mga yaman ang bundok doon, pero dahil mahirap makakuha ng panggatong, pinayagan din ang mga ordinaryong tao na pumasok sa kabubatan ng Panginoon para manguha ng kahoy. Kaya walang pagpipilian ang matanda kundi pumasok ng mas malalim sa bundok. Noon, naisip niyang isa itong oportunidad pero hindi niya naisip kung bakit sa paanan lang ng bundok nangangahas manguha ng panggatong ang mga taga-nayon. Kapag pumipirma ng kontrata bilang bantay bundok, kailangang malakas ang pangangatawan ng isang tao. Kinalaunan, dahil sa pinsala sa binti, tinanggihan siya at nangyari ang lahat ng ito dahil nakasalubong niya ang mga maalamat na goblin sa bundok. Saka na lang niya nalaman na nangingidnap ng mga babae ang mga halimaw na yon para dumami. At ang nayon kung saan sunod-sunod na namamatay ang mga kababaihan ay ang kilalang nayon ng mga goblin sa buong rehiyon. Kinailangan na lang lunukin ng matanda ang kanyang pride at mabuhay. Ang lahat ng ito ay para sa araw na makapaghiganti siya sa mga goblin na nagkaladkad sa kanya sa impyerno. Kahit nasuklam siya sa mga taga-nayon na nanlinlang sa kanya, nanirahan pa rin siya malapit sa kanila sa loob ng ilang dekada. Nang bumuti ang binti niya para makagalaw siyang muli, sinimulan niya ang paghihiganti ng paunti-unti dahil sumumpa siyang tutupukin niya ang bawat pugad ng mga goblin. At ngayon, nahanap niya si Kim Jowon. Sa malaking katawan at lakas halimaw ni Jowon, halos walang makakapantay sa kanya sa lugar na ito, at hindi pa kasama riyan ang hindi kapanipaniwalang kakayahan niyang magpagaling. Sa ngayon, nagtatago ang mga goblin sa pusod ng kabundukan. Pero kapag naubusan na sila ng mga babae, siguradong aatakihin nila ulit ang nayon. Kaya bago pa yon mangyari, kailangang sanay ng matanda si Jowon para maging isang mahusay na mangangaso. Pero bago yon, kailangan niyang itago ang pagkakaroon ng pugad ng mga goblin kay Jowon hanggat hindi pa napipirmahan ang kontrata. Dahil sa mundong ito, kapag napirmahan na ang kontrata, magiging pinal na ito at hindi na makakatakas ng ganoon kadali si Jowon. Sinimulang hikayatin ng matanda si Jowon tungkol sa isang bagay. Matapos makasama si Lee Jae nitong mga nakaraang araw, unti-unti nang naintindihan ni Jowon ang wika ng mundong ito, at mukhang gusto siyang sanayin ng matanda bilang isang mangangaso. Kinaumagahan, bagong gising pa lang si Kim Jowon nang lumingon siya para sumilip sa bintana. Gaya ng inaasahan, nasa labas pa rin ang matanda. Dahil nasa bahay sina Lee Jae at Dorothy, hindi gusto ni Jowon na magpapasok ng isang estranghero. Sa totoo lang, sobrang nakakapagduda para sa kanya ang ngiti ng matanda. Kamukhang kamukha ito ng ngiti ng isang EA manager sa dati niyang buhay tuwing nakikipagnegosasyon sa sweldo. Pero nang makita niya ang kanyang asawa na bagaman medyo asiwa, ay taimtim na naghahanda ng tanghalian para sa kanya, nakaramdam ng matinding kakontentuhan si Jowon. Sinabi ni Lee Jae na kailangan niyang makabalik ng ligtas. Iyon ang pinakamalinaw na pangungusap na sinabi niya nitong mga nakaraang araw. Kumaway si Jowon bilang pamamaalam sa kanila. Tapos ay matagal siyang sumunod sa matanda. Habang naglalakbay, pilit na pinapatingin ng matanda si Jowon sa isang bagay. Pero dahil hindi sila masyadong magkaintindihan, hindi talaga makuha ang ibig sabihin ng mga senyas niya. Tapos bigla na lang huminto ang matanda at may sinabi na naman sa kanya. Pagkatapos, pinadyak niya ang lupa. Naisip ni Jowon kung gusto ba siyang payukuin ng matanda. Sumunod nito, naglakad paabante ang matanda ng may kakaibang postura at ipinagtaka ni Jowon ang mga bakas na iniwan niya. Walang ideya si Jowon kung para saan ang kakaibang paglalakad ng matanda. Pero dahil tinuturuan siya ng matanda, kailangang maingat siyang gayahin ni Jowon at matuto ng maayos. Kaya ginawa niya ang lahat para sabayan ang mga hakbang at apak ng matanda. Lumingon sa kanya ang matanda at palihim na tumango bilang pagsang-ayon. Matapos iyon, pinahawak ng matanda kay Jowon ang balat ng iba't ibang puno, hinayaang maramdaman niya kung paano nagbabago ang tekstura sa iba't ibang dalisdis. Pagkatapos ay tinuruan siya kung paano obserbahan ang anyong lupa, pakiramdaman ang tigas ng lupa, at iba pa. Ganoon lang, ginugol ni Jowon ang buong umaga sa pagkatuto.
Tanghali, kumuha ang matanda ng pagkain mula sa kanyang bag at nagsimulang kumain mag-isa, saka itinuro si Jowon. Agad na naintindihan ito ni Jowon. Sa wakas ay oras na ng tanghalian. Kaya inilabas niya ang tanghaliang maingat na inihanda ni Lee Jae para sa kanya. Nakakagulat na masagana ito at may mga pritong itlog at karne sa loob. Pabukas pa lang niya, humalimuyak na ang masarap na amoy, pero biglang sumenyas ng paghinto ang matanda, siguro'y sinasabing huwag niya yon buksan dito. Pagkatapos ay gumawa ang matanda ng sunod-sunod na senyas. Baka kahit siya ay hindi inasahang ganito kasarap ang amoy ng tanghalian ni Jowon. Ang amoy ng pagkain ng tao ay ganap na iba sa hangin ng kabundukan. Kung masyadong matapang ang amoy nito, mabilis itong makakaakit ng mga mababangis na hayop. Naintindihan ni Jowon kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at atubili niyang isinara ulit ang lunchbox. Matapos iyon, dinala siya ng matanda sa kubo na tinitirhan nito. Pero sa gulat ni Jowon, inilabas talaga ng matanda ang isang dambuhalang panang mas matangkad pa sa isang tao. Ibang-iba ito sa ordinaryong pana na may mas maliit na kurba. Nagtaka si Zuwan kung paano makakapana ang kahit na sino gamit ang ganyang pana, pero walang ipinaliwanag ang matanda. Basta na lang niyang isiniksik ang dambuhalang pana sa mga kamay ni Zuwan at sumenyas na sumunod siya. Pagkatapos ay dinala ng matanda si Kim Jo-wan sa isang hawan at naghandang ipakita kung paano ito gamitin. Sa laki pa lang ng panang iyon, malinaw na kailangan nito ng matinding lakas, pero hindi nag-atubili ang matanda kahit isang segundo. Hinatak niya ng buong lakas ang dambuhalang pana. Ang mas mahalaga, hindi man lang nanginig ang kamay niya at may oras pa siyang asintahin ng maayos ang malayong target. Pagkabitaw niya, mabilis na bumaon ang palaso na may matalim na tunog na humiwa sa hangin. Humakbang paharap si Zuwan at nakita niyang bumaon ng tuluyan ang dulo ng palaso sa mismong katawan ng puno. Pagkatapos niyon, nagsimulang mag-ensayo si Zuwan sa pamamagitan ng paggaya sa postura ng matanda, habang itinatama naman nito ang mga galaw niya mula sa gilid. Kailangang mag-ensayo ng matindi at matuto ng maayos ni Zuwan bago niya magamit ang mga kasanayang ito ng walang palya. Dahil kung hindi, sa hindi kilalang mundong ito, hindi niya mapoprotektahan ang sarili niya, lalo na ang kanyang pamilya. Samantala, sa bahay, katatapos lang kumain ni Dorothy ng inihaw na karne at nakahiga sa kama ng may lubos na kasiyahan. Naging magana ang kain niya nitong mga nakaraang araw at pakiramdam pa nga niya ay lalong bumbilog ang maliit niyang tiyan. Habang tinitingnan ang inang hindi niya kadugo, napansin ni Dorothy na simula nang dumating ang amang ito, mas dumalas na ang pagngiti ng kanyang ina. Bago yon, halos hindi na umingiti ang dalawa. Napuno ng kung ano-anong isipin ang munti niyang isipan at hindi nagtagal, unting-unti na siyang nakatulog. Sa panaginip niya, nagtaka si Dorothy, sinabi ni Lee Jae na asawa siya ni tatay at si Juwan naman ang asawa ni Lee Jae. Kaya ano ba siya para sa kanya? Ang dalawa ay hindi niya totoong mga magulang. Kung mag-asawa sila, ibig bang sabihin kapag umalis ang lalaking iyon, si Lee Jae lang ang isasama niya? Paano na si Dorothy kung ganoon? Biglang nagising si Dorothy dahil sa nakakakilabot na bangungot na yon. Pagkamulat ng kanyang mga mata at nakitang walang tao sa paligid, lubos siyang natakot. Naalala niya kung paano siya laging pinapagalitan ng dating ama dahil hindi siya lalaki, sinasabing hindi siya nagtatrabaho at kain lang daw ang alam. Agad na bumangon si Dorothy at tumakbo papunta sa balde ng karne. Nang makita niyang nandoon pa rin ang karne, nakahinga na siya ng maluwag. Pero bakit walang tao sa bahay? Biglang may ingay na nanggaling sa labas. Nang makuha nito ang pansin ni Dorothy, maingat niyang binuksan ang bintana, umakyat sa isang upuan, at sumilip sa labas. Nakita na niya ang mga taong iyon noon. Sila yung mga madalas pumunta para manakot at mambugbog sa tatay niya. At pagkatapos, sa kanya ibubuntong ng kanyang ama ang galit nito. Ngayon ay labis na nag-alala si Dorothy kay Lee Jae. Paano kung bugbugin din nila siya tulad ng ginawa nila sa kanyang ama't ina? Galit na sumigaw kay Lee Jae ang lalaking kulay Olandes ang buhok na nangunguna. Sumagot ka. Nasaan ang karne? Ninakaw mo ba ang karne ko? Desperado pa ring nagpapaliwanag si Lee na ang asawa niya mismo ang nanghuli nito, pero hindi niya alam na hindi lang karne ang gusto nilang nakawin. Kahit anong paliwanag ang gawin niya, wala itong magiging silbi. Sa sumunod na sandali, marahas nilang itinumba si Lee sa lupa. Pagkapasok ng tatlong lalaki sa kubo, nakita nila ang balat ng lobo na nakasabit sa sabitan. Agad silang nagdagsaan at sabik na hinawakan ito. Isa itong kayamanan, isang bagay na maibebenta sa napakamahal na halaga. Tapos inutusan ng lalaking may Olandes na buhok ang dalawa pa na halughugin ang buong bahay at ilabas ang lahat ng mahalagang bagay. Samantala, nanginginig si Dorothy sa ilalim ng kama, sobrang takot para makagawa ng kahit anong ingay. Nang sandaling iyon, biglang sumugod sa loob si Lee at tumayo sa harap ng balat ng lobo, sinasabing huwag nila itong hawakan. May luha sa mga mata, galit na sumigaw si Lee, wala kayong pinagkaiba sa mga magnanakaw. Sa amin yan. Mahigpit na sinakal ng lalaking may Olandes na buhok si Lee, bago siya marahas na inihagis sa gilid, at padabog siyang ibinagsak sa sahig. Pilit na tumayo si Lee, pero napansin niya si Dorothy na nagtatago sa ilalim ng kama at nanginginig sa takot. Hindi nangahas na gumawa ng ingay si Lee.
Wala siyang nagawa kundi ang lumingon at ipagpatuloy ang paglaban sa mga magnanakaw na yon. Takot na takot si Dorothy. Noon, isa sa mga dahilan kaya siya kinamumuhian ng kanyang ama ay dahil palagi siyang nagtatago kapag natatakot. Mapang-asar na tumawa ang lalaking may Olandes na buhok at ang kanyang mga kasama. Akala mo ba talaga nagaganda ang buhay mo dahil lang nagkaroon ka ng bagong asawa? Ngunit kinakabahang nagtanong ang isa sa kanyang mga kasama, paano kung malaman iyon ng tagabantay ng bundok? Pawalang bahalang sinabi ng lalaking Olandes, ayos lang yan. Hindi rin naman niya naiintindihan ang wika natin. Tapos ay hinawakan ng lalaking Olandes si Lee at sinubukang kalagkarin papunta sa gubat. Sabi niya, ako na ang bahala sa kanya. Kayo na ang kumuha sa lahat ng mamahaling bagay sa bahay. Pagkatapos ay pinagbantaan niya si Lee. Pagbalik mo, huwag mong sasabihin sa asawa mo. Kung hindi, babalik kami sa kalagitnaan ng gabi at susunugin namin ang bahay na ito. Tahimik na nanalangin ang kanyang mga kasama na walang malalang mangyari, pero hindi rin sila nangahas na pigilan siya. Sa totoo lang, sumali lang talaga sila dahil lang sa gusto nila. Pag-alis nila, mabilis na gumapang si Dorothy palabas mula sa ilalim ng kama habang pinapanood silang maglakad palayo. Tinakpan niya ang kanyang bibig at humagulgol. Tuluyan na siyang nanlumo at isinigaw ang pangalan ni Zuan. Kim Zuan, nasaan ka na? Tinangay na si Li Ji nang mag-umpisa palang dumilim ang kalangitan. Natapos din sa wakas ang pagsasanay ni Zuan para sa araw na yon. Habang palapit sa bahay, yumuko siya sa matanda at sinabing, maraming salamat sa araw na ito. Pero bigla na lang, may narinig siyang tila pag-iyak ni Dorothy na nagmumula sa direksyon ng bahay. Hindi kailanman iyak ng ganoon kalakas si Dorothy nang walang dahilan. Siguradong may masamang nangyari. Dahil alam niyang nasa panganib sina Lee at Dorothy, mabilis na tumakbo si Juan pauwi. Nang sandaling iyon, saktong nasalubong niya ang tatlong lalaking pababa pa lang ng bundok. Dahil hawak ng lalaking Olandes ang buhok si Lee at buhat ng dalawa pa ang karne, hindi sila mabilis makagalaw. Nang makita ito, umungol si Zuan at walang atubiling sumugod ng diretsyo sa kanila. Paglingon nila upang tingnan siya, bumagsak na ang kamao ni Zuan sa mukha ng lalaking may pulang buhok. Tumba sa lupa ang lalaking may pulang buhok at dahil sa nakakapangilabot na presensya ni Zuan, nanigas sa kinatatayuan ang dalawa pa. Pagkatapos ay humakbang paharap si Zuan. Agad niyang sinakal sa leeg ang matabang lalaki. Pagkatapos ay hinawakan niya ang leeg nito, puwersahang idiniin pababa, at sinalubong ng kanyang tuhod ng may nakakatakot na lakas. Sa isang kisap mata, parehong bumagsak sa lupa ang dalawang kasama ng lalaking may Olandes na buhok. Nang makita ito, nawala ang pag-aalinlangan ng lalaking Olandes at sinuntok ng diretsyo si Zuan. Pero yumuko si Zuan, ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang nito at marahas na sumugod paharap. Diretsyo niyang inangat sa ere ang lalaking Olandes at malakas na inihampas sa lupa. Pagkatapos niyon, pinagsusuntok siya ng paulit-ulit ni Juan. Maaaring maging madilim ang likas na ugali ng tao kaya kailangan niyang gawin itong halimbawa. Kung magpapalambot-lambot siya ngayon, hindi natitigil ang mga taong tulad nito. Kailangan niyang siguraduhin hindi na sila mangangahas pang tumuntong dito kailanman. Napansin ni Li Ji na parang may binubunot mula sa likuran ang lalaking Olandes. Kaya mabilis niyang binalaan si Juan. Kakaangat lang ni Juan ng kanyang kamao nang naguguluhang mapatingin siya kay Li Ji. Sa pagkakataong iyon, sinamantala ng lalaking Olandes ang sitwasyon at diretsong winasiwas ang karit sa kanya. Sinalo ni Juan ang braso nito sa gitna ng pagwasiwas. Gamit ang umaapaw na lakas, agad niyang hinila ang lalaking Olandes para mawalan ito ng balanse. Nang sandaling iyon, iisang bagay lang ang nasa isip ni Juan, patayin ito. Pero bigla na lang patakbong lumapit ang matanda at isinigaw na tumigil siya. Sa pilitan silang pinaghiwalay ng matanda at pinakalma si Jowon. Sinabihan niya si Jowon na isipin ang kanyang asawa at anak. Kung papatayin niya talaga silang lahat, anong mangyayari pagkatapos? Ito rin ang unang pagkakataon na nakitang ganito kagalit ni Li Ji si Jowon. Sa kanyang mga mata, palagi itong napakabait. Dahan-dahan din kumalma si Jowon. Nag-alala siyang baka maalala ni Li Ji ang mapapait nitong nakaraan kung makikita siyang ganito kagalit. Kaya dahan-dahan siyang inilahad ang kanyang kamay. Tinitingnan si Li Ji na nanginginig ang buong katawan, gustong hawakan siya pero hindi magawa. Hindi na malaya ni Jowon na ito'y dahil lang magkaiba sila ng wika. Ang totoong gustong sabihin ni Li Ji sa kanya ay pakiramdam niya iligtas siya at hindi siya takot sa kanya kahit kailan. Mahigpit na hinawakan ni Jowon ang kamay ni Li Ji at malalim silang nagkatitigan. Nang sandaling hawakan ni Li Ji ang kanyang kamay, nakasiguro na siya. Hanggat nasa tabi siya ng lalaking ito, magiging ligtas siya. Wala nang makakapanakit pa sa kanya. Dahan-dahan niyang idinampi sa kanyang pisngi ang maalikabok pero napakainit na kamay ni Jowon. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha habang buong pusong nagpapasalamat sa kanya. Yakap-yakap ng mahigpit ni Jowon si Li Ji at tuluyan nang naglaho ang huli niyang pangamba. Biglang naalala ni Li Ji na nasa bahay pa si Dorothy. Mabilis siyang lumingon at tumakbo pabalik. Pag-uwi niya, nakita niyang nag-aalala pa ring nakadungaw si Dorothy sa bintana. Pagkakita kay Dorothy na ganoon, nasaktan ang puso ni Li Ji, pero takot na takot si Dorothy na bugbugin siya dahil nagtago siya nung may panganib.
Pakiramdam niya'y kailangan niyang humingi ng tawad kay Lee. Naglakad si Dorothy palapit kay Lee na paulit-ulit na humihingi ng tawad. Paulit-ulit siyang nagsorry. Mahigpit na niyakap ni Lee si Dorothy at sinabing, ayos lang. Kanina, nakita talaga ni Lee si Dorothy, pero nagkunwari siyang hindi dahil baka hanapin siya ng mga lalaking iyon. Kaya hindi na kailangang makonsensya ni Dorothy kahit kailan. Ngayon, dumating na ang tatay niya. Naguguluhang nagtanong si Dorothy, pero hindi ba patay na ang tatay ko? Tinanong siya ni Lee. Alam mo ba kung sino yung lalaki sa labas? Sagot ni Dorothy, asawa po ni Lee. Tumango si Lee at sinabing, tama. Siya ang asawa ko. Kaya tatay din siya ni Dorothy. Ako ang madrasta mo. Di ba? Dahil naging anak na kita, naging tatay mo na rin siya. Naiintindihan mo na ba, munting Dorothy? Tiningnan ni Dorothy si Jo-won sa labas ng bintana at mahinang bumulong, tatay. Dahan-dahang tinapik ni Lee ang ulo ni Dorothy at sinabing, iba siya sa totoo mong tatay. Siya ang nagpoprotekta sa atin. At kaya niya nagulpi ng malala ang mga nakakatakot na tulisan ay dahil siya ang tatay ni Dorothy. Tumayo si Dorothy sa bintana at malakas na sumigaw, tatay. Lumingon si Jo-won at mumiti sa kanya. Ang tatay na ito ay nagbigay ng karne kay Dorothy at binigyan pa siya ng pangalan. Kaya gustong-gusto talaga ni Dorothy ang tatay na ito. Sa mga mata ni Jo-won, masayang tumatakbo ngayon si Dorothy palapit sa kanya. Mula sa malayo, ibinuka niya ang kanyang mga braso at tahimik na naghintay na tumakbo ito sa kanyang yakap. Muling tumawag si Dorothy, tatay. Hindi alam ni Jo-won kung anong tinatawag sa kanya ni Dorothy, pero nararamdaman niyang tuluyan ng gumuho ang emosyonal nitong pader. Tapos ay binuhat niya si Dorothy at nagsimulang maglakad pauwi. Bago pa man sila makarating sa pinto, tumakbo na si Lee palapit sa kanila. Mahigpit na nagyakapan ang tatlo bilang isang pamilya, pero bigla, tila may naalala si Dorothy. Nagsimula siyang sumigaw tungkol sa karne at sinubukang kumawala sa mga braso ni Jo-won. Pagkababa niya, dumiretso siya ng takbo papunta sa mga tulisan. Walang ideya si Jo-won kung anong sinusubukan niyang gawin, pero hindi man lang sinulyapan ni Dorothy ang tatlong lalaking nakabulagta sa lupa. Tumakbo siyang dumiretso sa balde ng karne. Lumuwag lang ang pakiramdam ni Dorothy nang makita niyang nasa loob pa rin ang karne. Gusto niyang buhatin ang balde ng karne pauwi, pero hindi man lang ito magalaw ng kanyang maliit na katawan. Pero umusad talaga ang balde sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan itong tumagilid papunta kay Dorothy. Mabilis na lumapit sina Jo-won at Lee dahil natakot silang baka madaganan siya nito, pero hindi nangyari ang inasahan nilang pagbagsak. Namula ang maliit na mukha ni Dorothy sa pagpupumilit, at sa gulat ng mga mata ni Jo-won, naiangat niya talaga ang balde. Hagalpak ng tawa sina Jo-won at Lee. Medyo nakakatakot na ang pagkahumaling ni Dorothy sa karne. Dahan-dahang naglakad si Jo-won sa likuran niya at kinuha ang balde. Tiningnan siya agad ni Dorothy nang may purong paghanga. Biglang naramdaman ni Jo-won na nakakagulat na napakadali palang maging bayani sa paningin ng isang bata. Tapos ay binuhat niya ang karne pabalik sa bahay, sa kanya naalalang may seryoso pa siyang asikasuhin. Naging madilim ang mukha ni Jo-won nang tingnan ang mga lalaking wala pa ring malay sa lupa. Gusto talaga niyang tapusin na sila ng tuluyan. Pagkakita sa nasa isip niya, mabilis na humarang ang matanda sa harapan niya. Maintindihan man siya o hindi ni Jo-won, diretsong sinabi ng matanda, hindi mo sila pwedeng patayin. Dahil kapag nahuli si Jo-won nang dahil sa kanila, o kung maging alipin siya ulit, magiging napakagulo ng lahat. Nag-isip sandali si Jo-won, saka tumingin kay Lee, na nakatayo pa rin sa may pinto at pinagmamasdan siya. Kumuom at lumuwag ulit ang kanyang kamao, at tahimik siyang sumumpa na kung sakaling makasalubong niya ulit ang mga lalaking ito, siya mismo ang tatapos sa kanila. Saka tinulungan ng matanda si Jo-won na pakalmahin ang paghinga habang nakaturo sa kahon sa kanyang tabi. Mga mahalagang kagamitan niyon sa pagpunta sa kabundukan at gusto niyang iwi iyon ni Jo-won. Pagkatapos niyon, hindi na pinansin ni Jo-won ang tatlong lalaking iyon at binuhat ang kahon pati na ang balat ng lobo pabalik sa bahay. Pagkababa niya ng mga gamit, binati niya sina Lee at Dorothy at sinabing kahit anong mangyari mula ngayon, poprotektahan niya sila. Dahan-dahang hinawakan ni Jo-won ang pasa sa mukha ni Lee at nasaktan siya para rito. Ngunit patuloy na umiti sa kanya si Lee na parabang sinasabing huwag siyang mag-alala. Biglang natigilan sa gulat si Jo-won. Naisip niyang milagrong nawala ang pasa sa mukha ni Lee pagkatapos niya itong hawakan. Aksidente ba niyang nagamit ang mahika kanina? Agad na gumaan ang pakiramdam ni Jo-won. Kung talagang nagagamit niya ang healing magic, nakakabilib yun. Kinabukasan, dahan-dahan nang nagising ang mga tao sa nayon na nasa paanan ng bundok. May isang babaeng biglang sinipa ang manok at nagmura. Buwisit kang tanga ka. Hindi mo man lang makilala ang sarili mong amo, sabi ng village chief mula sa likuran niya. Anong masama kung bigyan ng kapirasong tela ang nagbabantay sa bundok? Reklamo ng babae. Tingin ko hindi talaga yun kailangan. 10 taon kong itinago ang telang yun. Sinubukan siyang dahan-dahang kumbinsihin ng village chief. Malinaw na napakalakas niyang lalaki at kailangan natin siya. Kundi, kung bumaba ang mga halimaw mula sa bundok, posibleng may masaktan o mapinsala ang mga pananim, pero ayaw pa ring magpaawat ng babae.
Hindi ibig sabihin yan na pwede mo nalang ipamigay ng ganoon kabilis ang tela ko. Hininaan ng village chief ang boses niya at sinabing, kailangan mong maintindihan. Noong bagong dating siya, malinaw na wala siyang sugat. Kalaunan, halatang kinagat siya ng isang halimaw, pero ngayon ay magaling na ang sugat niya. Sa madaling salita, malamang na isang mage ang tagabantay ng bundok na iyon. Kailangang maingat na hawakan ng village chief ang bagay na ito, dahil kahit ang mga noble ay gusto ng malalakas na mage. Naisip niya na kahit ang royal family ay gugustuhin ng isang mage, at malamang na mabebenta si Zuan sa napakalaking halaga. Pagdating ng panahong iyon, hindi na lang siya isang simpleng village chief. At sa ngayon, wala pang nakakaalam na may nagtatagong healing mage rito. Pero kapag kumalat ang balita at kinuha siya ng mga noble o ng guild, walang mapapala ang village chief. Ang tanging pinagkakatiwalaan ng village chief ay ang matandang si Gus, at si matandang Gus din ang nagsabi sa kanya na baka isang mage ang lalaking ito. Napabuntong hininga ang village chief at sinabi sa asawa niya, kailangan mong subukang makipagkaibigan ng maayos sa asawa niya. Iba siya sa mga hangal na taga rito. At saka, hindi natin dapat hayaang malaman niya na ninanakaw natin ang mga gamit ng Lord. Napabuntong hininga ang babae, hinilot ang kanyang noo at sinabing, sige, naiintindihan ko. Pagkaalis ng kanyang asawa, inisip ng village chief kung dapat ba niyang ibalik ang ilan sa mga bagay na kinuha mula sa kabin. Sa bagay, kung gusto niyang makakuha ng mas malaking pabuya, kailangan niya munang magsakripisyo ng kaunti. Makalipas ang ilang araw, isinuot ni Kim Jo-won ang mga bagong damit na inihanda ni Lee Jae para sa kanya. Samantala, maingat na inayos ni Lee Jae ang lahat ng uri ng supply dahil nagpadala ng maraming bagay ang village chief nitong mga nakaraang araw, pero hindi ito lubos na maintindihan ni Jo-won. Nagpadala lang naman ng ilang lumang damit at mga sangkap ang village chief. Kaya bakit napakasaya ni Lee Jae? Kahit pa, hanggat masaya si Lee Jae, masaya rin si Jo-won. Nilapitan niya si Lee Jae at sinabing, aalis muna ako. Ginaya siya ni Lee Jae at sinabing, aalis muna. Muling itinuro siya ni Jo-won at sinabing, aalis na ako. Inulit ni Lee Jae ang sinabi niya, aalis na ako. Paglabas, kumaway si Jo-won para magpaalam kay Lee Jae at sinabi rin sa wakas ng asawa, mag-ingat ka. Matapos ang mahabang panahong magkasama, nakakaya na ng dalawa na magkaunawaan sa mga simpleng bagay. Saka pumunta si Jo-won sa imbakan ng mga gamit dahil sinabi ni Gus na manghuhuli sila ng mga kuneho ngayon. Gusto ring malaman ni Jo-won kung makakahuli nga ba talaga sila. Bukod pa roon, kanina pa humihingi ng karne si Dorothy. Kahit may ibinubulong siya, hindi pa rin maintindihan ni Jo-won. Pero tuwing may nakikitang cute, bilugan, at mabalhibong puting kuneho si Jo-won, naiisip niya palagi na nagiging mukha ni Dorothy ang kunehong iyon. At dahil kasing amurin ng kuneho ang asawa niya, bigla na lang nahirapan si Jo-won. Paano ba naman niya mapapatay ang ganoon ka-cute na maliit na kuneho? Inikot ng tingin ni Kim Jo-won ang maliit na imbakan ng gamit. Nasalok na ang tubig at nasibak na rin ang mga panggatong. Kaya dapat ba niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mag-ensayo ng magic? Kaya na niyang magpagaling ng mga pasa ng mas mabilis kay Sarati. Pero hindi pa rin niya kayang magpalabas ng apoy mula sa palad niya tulad ng araw na yon. Paano nga ba talaga niya nagawa yon noon? Gumagana lang ba ang abilidad na yon kapag nasa totoong panganib siya? Biglang iniunat ni Zuan ang kamay niya at sumigaw, lihim na sining ng apoy. Pero walang nangyari kahit ano. Kahit hindi naman siya masyadong umasa, medyo nakaramdam pa rin siya ng pagkabigo. Kung makakapagpalabas siya ng apoy, siguradong magiging masaya sina Lee Jae at Dorothy. Nang susuko na sana si Zuan, biglang kumislap ang isang maliit na apoy mula sa dulo ng kanyang daliri. Mabilis na tinaas ni Zuan ang kanyang kamay. Kani-kanina lang, para iyong isang lighter na bigla na lang nilabasan ng maliit na apoy. Nakatayo si Dorothy hindi kalayuan, medyo inaantok pa, pero bigla siyang nagising sa nakita niya. Nang laki ang mga mata niya sabay sigaw, "Tatay, bakit may apoy ang kamay mo? Sasabihin ko kay nanay." Sinubukan pa ni Dorothy na abutin at hawakan ito. Agad siyang pinigilan ni Juan. "Lumayo ka muna, Dorothy. Paano kung mapasok ka?" Narinig ni Lee Jae ang ingay at lumabas din siya. Pagkakita niya roon, nabigla siya at napanganga. Hindi siya makapaniwala. Isa ba itong fire magic? Matapos siyang labis na purihin ng dalawa, nakaramdam ng kaunting hiya si Zuan. Kahit hindi pa niya kayang palakihin ang apoy, magagamit naman niya siguro ito para makapagsimula ng apoy. Matapos manood sandali, tumalikod na si Lee Jae at naghandang pumasok muli para ituloy ang kanyang ginagawa. Pero talagang nagkakaproblema na ngayon si Zuan dahil wala siyang ideya kung paano patayin ang apoy. Nang subukan niya ng matagal pero hindi nagtagumpay, naisipan niya na lang itong hayaan at hintaying mamatay kusa. Ngunit sa sumunod na segundo, himalang nawala ang maliit na apoy. Tiningnan ni Zuan ang daliring nagliyab kanina at napabulong ng walang magawa na talagang napakakaiba ng magic sa mundong ito. Hindi niya talaga maintindihan kung paano ito gamitin. Pagkatapos nyon, sa pagpasok niya, nakita niya si Dorothy na nakadapa sa ibabaw ng timba ng karne. Nang makita siyang pumasok, kaawa-awang tumingin sa kanya si Dorothy at sinabing, "Wala na pong karne." Nanood lang sa tabi si Lee Jae at napatawa. Nagpasya na rin si Juan. Ngayong araw, siguradong mag-uwi siya ng karne ng kuneho para makakain silang dalawa.
Maya-maya pa, may narinig na boses mula sa labas ng pinto. Handa ka na ba? Lumingon si Juan at nakita niyang ang matandang si Gus pala yon. Kinuha ni Juan ang kanyang bag at nagpaalam na kina Lijay at Dorothy. Sabi ni Dorothy, "Tatay, mag-ingat ka po pag-uwi." Tinapik ni Juan ang cute na ulo ni Dorothy at sinabing, "Dorothy, magpakabait ka rito sa bahay ha." Nagsalita rin si Lijay, "Mag-iingat ka sa kabundukan." Sumagot si Juan, "Ikaw rin. Kung may anumang delikadong mangyari rito sa bahay, tumakbo ka agad at huwag mo nang isipin ang ibang bagay." Pagkatapos ay nagbahagi sila ni Lijay ng isang malalim na halik. Pagkakita rito ni Dorothy, napanguso siya at gusto rin niyang magpahalik. Ngumiti si Ju at sinabing, "Sige na nga." Isa rin para kay Dorothy. Kaya yumuko siya at hinalikan din si Dorothy. Pagpasok sa bundok, dumiretso agad sina Juan at Gus sa lugar kung saan sila naglagay ng mga patibong dati. Pero kahit habang naglalakad, patuloy pa rin si Gus sa pagtuturo sa kanya ng hunting at survival skills. Minsan, kapag nakakakita sila ng dumi ng kuneho, pinapatigil ni Gus si Juan at pinapahanap ng maigi ang mga baka sa paligid. Hindi nagtagal, nakahanap sila ng kuneho. Pero parang may kakaiba rito. Dahil ba ito sa nasa ibang mundo sila? Bakit parang kangaro ang kunehong ito? Saka lang nila napagtanto na nahuli ito sa patibong. Nang makita ng kuneho na palapit sina Juan at Gus, bigla itong umungol sa kanila na parang baliw. Dahil ganito ito kabangis, malamang na hindi pa ito matagal na nakulong. Napagpasyahan ni Gus na ito ang perpektong pagkakataon para mag-ensayo si Juan sa pangangaso. Kahit hindi pa matagal si Juan sa mundong ito, naisaulo na niya ang ilang karaniwang salita na nagpapatunay na matalino siya. Kaya kailangan niyang seryosohin ang pangangasong ito, dahil ito ang unang beses niyang makaranas ng tunay na pangangaso. Nang lumapit si Juan, pilit na nagpupumiglas ng buong lakas ang kuneho na parang kangaro. Dahan-dahang lumapit si Juan habang may hawak na palaso at narinig niya ang boses ni Gus mula sa likuran na inuutusang palasain muna ang binti ng kuneho. Gusto ni Gus na maranasan niya kung paano tumira ng gumagalaw na target dahil magkaiba ang nakatayo lang at ang gumagalaw. At sinabi niya kay Juan na huwag isiping kalupitan ito. Lahat ay sinusubukan lang mabuhay. Pagkatapos noon, itinaas ni Juan ang pana, inilagay ang palaso, at hinila ang tali sa isang banayad na galaw. Nakapako ang mga mata niya sa malikot na binti ng kuneho. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ni Gus na pahirapan pa niya ito. Hindi ba dapat isang malinis na pagpatay lang ang pangangaso? Pero nang magtama ang mga mata nila, tila naintindihan ni Juan na wala siyang masyadong pagpipilian. Naalala niya noong una siyang dumating sa kabilang mundong ito. Noon, nang nakakulong sa hawlang iyon, hindi man lang siya tinrato bilang tao. Siguro nga ay sinusubukan talaga ni Gus na sanayin siyang maging isang tunay na mangangaso. Sa sumunod na segundo, binitawan ito ni Juan. Mabilis at malakas na tumama ang palaso habang baliw na nagpupumiglas ang kuneho. Mabilis na lumaki ang palaso sa paningin ng kuneho. Pagkatapos, sinubukan ni Juan na pakalmahin ang sarili. Ito ang una niyang pangangaso at wala siyang magagawa. Ang lahat ng ito ay para mabuhay. Iniligpit ni Gus ang nahuli nilang kuneho at iniabot kay Juan para iuwi ito. Hindi iyon kailangan ni Gus para sa sarili. Tutal, may dalawang bibig pa na naghihintay na mapakain si Juan sa bahay. Tinignan ni Juan ang kuneho sa sako, nagtataka kung anong uri ba ito ng hayop. Tinanong niya si Gus, pero hindi sumagot ng diretsyo ang matanda. Sinabihan niya lang si Juan na bilisan na at hulihin ang huli. Pinaghintay siya sandali ni Juan, tapos kinuha ang pana at mga palaso sa likod niya. Nagdesisyon siyang huwag nang patayin ang huli. Sa halip, gusto niya itong hulihin at alagaan sa bahay. Kung hindi siya makakahuli ng kahit ano sa hinaharap, pwede pa rin itong maging reserbang pagkain. Wala namang tutol si Gus. Dahil iuwi rin naman ni Juan ang mga kuneho, hindi na mahalaga kung ano ang gagawin niya sa mga ito. Nang makitang pumayag si Gus, hinawakan ni Juan ang sako at dahan-dahang gumapang palapit sa kunehong hindi kalayuan. May aninong makikita sa mga damo sa unahan. Iyon ang kunehong nakulong sa kinatatayuan nito. Pagkatapos, bumalik silang dalawa sa tinitirhan ng matandang si Gus. Nagpatuloy si Gus sa pagtuturo kay Juan kung paano gumawa ng mga patibong at kagamitan para sa pangangaso. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa kabilang mundong ito, naramdaman ni Juan na nagkaroon na ng layunin ang bagong buhay niya. Bigla, sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang ilang mga kahoy na karatula sa mesa malapit sa kanto at nakaukit doon ang mga salitang ginagamit sa mundong ito. Kinuha ni Juan ang isa sa mga kahoy na karatula at sinabing gusto niyang matuto ng kanilang wika. Kahit nauunawaan na niya ang pangkalahatang kahulugan ng mga pang-araw-araw na usapan, hindi pa rin siya makabasa ng kahit anong salita sa mundong ito. Nang makita ang determinasyon ni Juan, napakamot ng ulo si Gus at napaisip sandali. Tapos ay lumapit siya sa kahon sa kanto. Maingat siyang naghanap sa loob nito. Hindi nagtagal, naglabas si Gus ng isang bungkos ng mga kahoy na karatula at iniabot kay Juan. Tapos ay inakay niya si Juan palapit sa mesa. Naglabas siya ng papel at panulat at sinabihan si Juan na magsanay sa pagkopya ng mga letra sa mga karatula. Naisip ni Gus na kakaibang tao talaga si Juan.
Sa lugar na ito, hindi niya naisip na magagamit pa ang pagbabasa at pagsusulat at hindi niya inasahan na ang mga binili niya noon para maging isang sundalo ay magiging kapaki-pakinabang ngayon. Noon, inabot siya ng matagal para lang matutong magbasa. Kung alam lang niya na darating ang araw na ito, baka hindi na siya nagpakahirap noon. Tumingin si Gus sa malayong bundok at naisip na oras na para maghanap ng mga bakas ng goblin. Dahil paparating na ang tagsibol, magsisimula na ang mating season ng mga hayop at mas madalas na rin ang paggalaw ng mga goblin sa panahong ito. Kahit nararamdaman ni Gus na kulang pa sa karanasan si Jo-won, nakakamangha talaga ang bilis niyang matutong mangaso. Habang nakatingin sa kanyang sugatang binti, muling naalala ni Gus ang galit niya sa mga goblin. Kailangan niyang puksain silang lahat. Samantala, sa loob ng bahay sa bundok, nagtutulungan sina Lijay at Dorothy na ayusin ang mga gamit sa bahay. Kumuha ng pansin nila ang isang tunog mula sa pinto. Si Jo-won iyon nakararating lang galing sa bahay ni Gus. Tuwang-tuwang tumakbo si Dorothy papunta sa yakap ni Jo-won para ipagmalaki ang bago niyang damit. Pinuri ni Jo-won ang magandang bagong damit ni Dorothy habang binababa ang sako sa lapag, pero gumagalaw-galaw pa rin ito. Na-curious ng husto si Dorothy at tinanong si Jo-won, bakit gumagalaw ang sako? Salamang ka ba ito? Umiti lang si Jo-won. Kalalasin na sana niya ang talinang lumapit si Lijay para tulungan siya. Maya-maya, biglang lumitaw ang tenga ng kuneho mula sa sako. Agad na bumaba si Dorothy sa pagkakayap kay Jo-won sa tuwa at masayang naghiyawan para sa maliit na kuneho. Pero pagkakalas ng tali sa sako, nagpumiglas ang kuneho at lumabas na nagpatumba kay Lijay. Nagulat din si Dorothy at bigla siyang nakaramdam na napakakakaiba ng kunehong ito. Saan ka naman kasi nakakita ng kunehong may sungay sa ulo? Natakot si Lijay na baka masaktan si Dorothy, kaya nagmadali siyang lumapit. Hinawakan niya ang kuneho gamit ang dalawang kamay. Kahit siya ay hindi inasahang ganoon kadaling mahuhuli ang kakaibang kunehong ito. Pero nang tiningnan niyang mabuti, napansin niyang sugatan ito. Hindi iyon napansin ni Jo-won kanina. Humakbang siya palapit at kinuha ang kuneho mula kay Lijay. Nanginig na lang ang kuneho nang walang kalaban-laban sa kanyang mga kamay. May kaunting liwanag na lumitaw sa kamay ni Jo-won habang dahan-dahang hinahawakan ang sugatang bahagi. Ilang sandali lang, tuluyan nang gumaling ang sugat ng kuneho. Kasabay nito, patakbong lumapit si Dorothy dala ang basket. Nilagay ni Jo-won ang kuneho sa loob nito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Dorothy na alagaan itong mabuti at panatilihing ligtas. Hindi nagtagal, tuluyan nang kumagat ang dilim. Nakatulog na lang si Dorothy sa ilalim ng kumot habang yakap ang kuneho. Samantala, tinuturuan naman ni Lijay si Jo-won na magbasa. Biglang napagtanto ni Jo-won na sadyang sakim pala ang mga tao. Nung una, ang gusto lang naman niya ay makatakas mula sa kalisang iyon. Nang magkabahay siya, nagustuhan niya itong palakihin. At ngayong may pamilya at tahanan na siya, gusto na rin niyang matutong magbasa at magsulat. Buong araw nagtrabaho si Lijay, pero matyaga pa rin siyang nagtuturo sa kanya sa gabi. Dahan-dahang naglakad si Jo-won sa likuran ni Lijay at banayad na minasahe ang kanyang mga balikat. Bahagyang nanigas ang katawan niya at biglang namula ang kanyang mga pisngi. Tapos ay dahan-dahan siyang sumandal sa yakap ni Jo-won. Hindi nagtagal ay dumating ang umaga at may dalawang kalesa na papunta sa lungsod. Nakaupo ang punong nayon sa isa rito, tahimik na nagrereklamo kung gaano kaabala ito, lalo na sa pamasahe at bayad sa pagpapakilala. Pero sulit din naman ito dahil karamihan sa mga healing mages ay mahihina, pero ibang-iba talaga ang tagabantay na yon ng bundok. Wala pang nakikitang ganoong katangkad at kalakas ang punong nayon tulad ni Jo-won. Sa tansya niya, nagkakahalaga ang impormasyong ito ng ilang gintong barya. Samantala, pinag-uusapan ng dalawang pasaherong kasama ng punong nayon sa kalesa ang tungkol sa pagpapatawag ng mga bayani. Sabi nila na kapag nagpatawag ang isang nasyon ng bayani, mangangailangan din ang ibang nasyon ng kanilang sariling bayani. Saka lang biglang naalala ng punong nayon na masyadong malapit ang kanyang nayon sa kaharian ng kalaban. Kailangan niyang ibenta ng mabilis ang impormasyon, kunin ang pera, at umalis agad sa nayon. Samantala, naglalaro si Dorothy kasama ang maliit na kuneho na naging pinakamalaking kaligayahan niya. Hindi nagtagal, napagpasyahan niyang lumabas at humanap ng damo para ipakain dito. Pero paglabas niya, natuklasan niyang gumawa si Jo-won ng isa pang bakod. Pagtingin sa dalawang itim na kuneho sa loob ng kulungan, naisip ni Dorothy na hindi hamak na mas maganda ang sungayang kuneho sa loob ng bahay kaysa sa kanila. Gayunpaman, bumunot siya ng damo at lumapit para pakainin ang mga ito. Laging puno ng enerhiya at malikot na imahinasyon ang mga bata. Ano man ang sumagi sa isip ni Dorothy, bigla itong nagpasaya sa kanya. Samantala, inaayos ni Lijay ang mga balat ng hayop sa loob ng bahay dahil malapit nang dumating ang karabana ng mga mangangalakal. Kahit nalabag sa loob niyang ibenta ang balat ng lobo, kailangan pa ring bumili ng kanilang pamilya ng maraming mahahalagang supply. Halimbawa, gusto niyang ibili si Jo-won ng ilang bagong set ng damit at isang peres ng sapatos. Hinding-hindi magiging sapat ang iisang balat ng kuneho para pambayad sa lahat ng iyon. Pagkatapos mag-isip sandali, buong desisyong tinipon ni Lijay ang kanyang mahabang buhok sa isang gilid. Tapos kumuha siya ng gunting at ginupit ito. Nang bumalik si Jo-won, binati siya ni Lijay gaya ng dati.
Pero sa sandaling tuminala siya, natigilan siya sa kanyang kinatatayuan. Bakit biglang umikli ng sobra ang buhok ni Liji? Tumingin-tingin din si Dorothy sa paligid para hanapin kung saan napunta ang buhok ng kanyang ina. Nang malaman niyang ginupit ito ni Liji, galit siyang nagtanong, bakit mo pinagupitan ng maikli ang buhok mo? Napakaganda pa naman ng mahabang buhok. Hinawakan ng marahan ni Jo-won ang pisngi ni Lijay at sinabi ng may nasasaktang puso, patawad. Dahil sa mundong ito, kapag pinutol ng isang babae ang kanyang mahabang buhok, kadalasan ay dahil kailangan niya itong ibenta para mabuhay. Nagdala ng luha sa mga mata ni Lijay ang malalambing na salita ni Jo-won. Mahigpit siyang yumakap sa kanya at sa pagkakataong ito, iyon ay mga luha ng kaligayahan, hindi ng kalungkutan. Kinabukasan, sabay-sabay silang tatlo na nagpunta sa palengke. Siksikan ang mga tao sa pamilihan at punong-puno ito ng ingay. Matagal nang hindi nakabisita si Jo-won sa ganitong kasiglang lugar. Habang tuwang-tuwang tumatakbo si Dorothy kahit saan, naalala niya na ang huling beses na nakakita siya ng ganitong kasiglang eksena ay noong Pasko bago siya napunta sa mundong ito. Noon, nag-iisa pa rin siya, pero ngayon ay may sarili na siyang pamilya. Sa sandaling iyon, napansin ni Dorothy ang isang magandang pinalamusyan na banga at nasasabik na tumakbo papunta rito. Pero nang oras na yon, isang boses ang biglang tumawag, gusto ko yan. Sandaling natigilan si Dorothy. Naguguluhan siyang lumingon at nakita ang isang blonde at asul ang matang batang lalaki na naglalakad palabas mula sa kanto. Agad na nagkatitigan ng masama ang dalawang bata, walang gustong magpatalo. Samantala, dinala ni Lijay ang ginupit niyang buhok na nasa loob ng balat ng kuneho sa isa sa mga tindahan. Tiningnan ito ng mga ngalakal at sinabing marami na siyang natanggap na ganitong klaseng balat kamakailan, kaya bumagsak na ang presyo. Pero ang totoo, nasa napakagandang kondisyon ang balat. Sinasabi lang niya yon para piliting pababain ang presyo. Nang marinig ito, hindi maitago ni Lijay ang kanyang pagkadismaya. Nang sandaling iyon, isang dambuhalang anino ang biglang humarang sa sikat ng araw. Nakatuon ang atensyon ng mga ngalakal sa balat at hindi niya napansin ang sinuman sa malapit. Nang tuluyan siyang tuminala, nakita niya ang naglalakihang si Jo-won na nakatayo sa likuran ni Lijay. Plano pa naman ng mga ngalakal na patuloy na ibaba ang presyo, ngunit biglang naipit ang mga salita sa kanyang lalamunan. Mariing diniinan ni Jo-won ang kamay ng mga ngalakal. Pagkatapos ay kinuha niya pabalik ang balat at sinabing, Lijay, sa iba na tayo pumunta. Nagsisinungaling ang lalaking ito. Hindi inasahan ng mga ngalakal na magiging ganoon kalakas si Jo-won, lalo pa ang basta nalang iwanan ang transaksyon, pero ayaw pa rin niya itong aminin. Ganyan talaga ang presyo sa merkado rito. CJ, magdadagdag ako ng asin, isang palayok at kahit isang set ng damit. Nang marinig na biglang pinabuti ng mga ngalakal ang kanyang alok, tuluyan nang napagtanto ni Lijay na sinusubukan pala siya nitong lokohin. Tayo na. Maghahanap tayo ng magbibigay sa atin ng sapat na presyo. Pero halos 3 segundo pa lang ang nakalipas, sumuko rin ang mga ngalakal at nagmamadaling tinawag pabalik si Jo-won. Alam niyang sa oras na tumawag siya, mawawalan siya ng malaking bahagi ng kanyang tubo. Samantala, kung paano ay nagsimula ng makipaglaro si Dorothy sa dalawang bata sa malapit. Tinawag nina Jo-won at Lijay si Dorothy at sinabing oras na para umuwi. Pauwi, naramdaman ni Dorothy ang init at buong katiwasayan dahil kasalukuyan siyang nakasiksik sa loob ng malaking coat ng kanyang ama. Nang mapagtanto niyang nakarating na sila sa bahay, mabilis niyang inilabas ang kanyang ulo at sinubukang bumaba. Sa pagdampi ng kanyang mga paa sa lupa, tumakbo siya ng diretsyo sa kulungan ng mga kuneho. Nang makita ito, mahinang tumawa sina Jo-won at Lijay. Kumuha si Dorothy ng isang malaking dakot ng damo at masayang tumakbo papunta sa mga kuneho. Pero pagdating niya sa kulungan, natuklasan niyang nawawala ang kuneho at walang laman ang buong kulungan. Agad na tumulo ang mga luha sa mukha ni Dorothy. Nakuha ng kanyang pag-iyak ang atensyon ni Lijay, na mabilis na lumapit para tingnan kung ano ang nangyari. Agad na binuksan ni Jo-won ang pinto at nagtanong kung ano ang nangyari. Umiiyak na sinabi ni Dorothy, nawawala ang kuneho. Aaluin na sana siya ni Jo-won nang mapansin niyang nagsimula na ring umiyak si Lijay. Nang makitang parehong umiiyak ang mag-ina dahil sa iisang kuneho, mahinang tumawa si Jo-won. Hindi niya inasahan na ang ganitong kaliit na insidente ang magpapaiyak at magpapatawa ng sabay sa buong pamilya. Habang palalim ng palalim ang gabi, lumitaw si Gos sa kailaliman ng kabubatan. Mariing nakatuon ang kanyang mga mata sa isang anino sa malayo. Pagkatapos maghanap ng matagal, sa wakas ay nakatuklas na rin siya ng mga bakas ng mga goblin. Isang malaking grupo na ng mga goblin ang nagtipon dito at hindi magtatagal bago sila magsimulang kapusin sa pagkain. Kapag nangyari yon, mag-aaway-away sila sa isa't isa at baka umatake pa sa mga kalapit na nayon. Ang isang individual na goblin ay hindi naman masyadong malakas. Ang nakakapagpatakot sa kanila ay palagi silang nagpapakita ng pangkatan at mabilis dumami ng hindi kapanipaniwala. Inaatake nila ang mga nayon at dinudukot ang mga babaeng tao. At sa pagdating ng tagsibol, hindi na nila makokontrol ang kanilang likas na ugaling magparami. Agad na isip ni Gos si Jo-won dahil kailanman ay hindi mauubos ni Gos ang lahat ng goblin ng mag-isa. Alam niyang ginagamit niya si Jo-won pero wala siyang ibang magagawa.
Sumapit na ang umaga at kagigising lang ni Lijay. Pagsapit ng kanyang pagbukas ng pinto, napansin niya ang isang taong nagtatrabaho malapit sa imbakan ng mga gamit. Nang lumapit siya, natuklasan niya ang 2 kuneho na nakabitin mula sa isang lubid. Hindi inasahan ni Lijay na nakahuli na ng 2 kuneho si Jo-won ng ganito kaaga sa umaga. Ang totoo, pumasok na sa bundok si Jo-won bago pa sumikat ang araw. Sa una ay binalak niyang hulihin ng buhay ang isa sa mga kuneho, pero talagang napakabilis ng mga kuneho. Pakiramdam pa nga ni Jo-won ay nakikita niya ang pang-uuyam sa kanilang mga mata. Iyon ang tuluyang gumising sa kanyang mapagkumpetensyang diwa. Tiningnan ni Lijay si Jo-won nang may paghanga habang nagpanggap naman itong walang kahirap-hirap ang paghuli sa mga yon. Tapos hinawakan ni Lijay ang isa sa mga kuneho na nakabitin sa lubid at nagtanong kung gusto niya itong ihawin o ipreserba. Kinuha ni Jo-won ang isa sa mga kuneho at iniabot sa kanya. Pahiran mo ng asin at ihawin mo. Dahil hindi pa rin niya mabigkas ng tama ang salita para sa pag-aasin, umakto rin siyang nagbubudbod ng asin para kay Lijay. Tumango si Lijay nang angakong pasasarapin niya ito. Matapos tapusin ni Jo-won ang iba pa niyang trabaho, nakita niyang naihanda na ni Lijay ang kuneho at nailagay na ito sa apoy. Pero nang tignan niya ang mga ningas, tila masyado itong mahina. Sa isang pag-isip, isang maliit na apoy ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri. Maaaring hindi pa sapat ang lakas ng kakayahang ito para sa maraming bagay, pero higit pa ito sa sapat para magsimula ng apoy. Gayunpaman, naramdaman ni Jo-won na masyadong mabagal ang pagkakaihaw ng kuneho, kaya inilabas niya ulit ang kanyang daliri. Ngunit laking gulat niya nang biglang sumabog ang hindi mabilang na nagliliyab na apoy. Napatalon si Zuan at sinubukan itong patayin. Sa ganitong kalaking apoy, baka maging abo ang buong kuneho. Tila hindi pa rin niya lubos na makontrol ang kapangyarihang ito. Nagsimulang magtaka si Zuan kung bakit hindi nasusunog ng apoy ang sarili niyang katawan. Paano kung isipin niya na pantay na binabalot ng apoy ang karne ng kuneho, pinapanatili ang tamang init, at niluluto ang bawat gilid. Sa halip na panatilihin itong nakatuon sa kanyang daliri, nang imulat muli ni Zu ang kanyang mga mata, nanlaki ang mga ito sa gulat. Pantay na ngayong binabalot ng apoy ang karne ng kuneho. Sa wakas ay nalaman na niya kung paano gamitin ang mahikang ito, at sa kanyang gulat, nakagawa siya ng perpektong inihaw na karne ng kuneho. Inilapag ni Zuan sa mesa ang ginintuan at malutong na karne ng kuneho. Parehong napaawang ang bibig ni Lijay at Dorothy sa panggigilalas. Hinugot ni Zuan ang 2 hita ng kuneho at iniabot ang bawat isa sa kanila. Nang makita niyang kumakain ng may lubos na kasiyahan ang mag-ina, nakaramdam din si Zuan ng matinding kaligayahan. Kung maipagpapatuloy lang nila ang ganitong mapayapang mga araw, sapat na yon. Mula ng araw na yon, sa tuwing may libreng oras si Kim Jo-won, humanap siya ng malawak na lugar para magsanay ng kanyang mahika. Sa ngayon, kaya na niyang patamaan ang mga target mula sa 5 metrong layo. Kaya nang painitin ng kanyang apoy ang mga bato hanggang sa magningning ang mga ito sa pula. Halos hindi maisip ang pinsalang maaari nitong idulot sa isang tao o halimaw. Gamit ang mahika ng apoy at mahikang nakakapagpagaling, sa wakas ay mapoprotektahan na ni Juan sina Lee at Dorothy. Hindi siya sigurado kung ang mga kapangyarihang ito ay talagang ibinigay sa kanya ni Santa Claus. Ngunit pagsapit muli ng Pasko, marahil ay dapat siyang maghanda ng alay para sa taong iyon. Samantala, tuwing gigising ang maliit na kuneho, bitbit ito ni Dorothy at nilalaro kahit saan. Nagsimula pa nga siyang ituro sa kuneho kung sino-sino ang mga tao roon. Habang nakaturo kay Lee, sinabi niya, ito si nanay. Tapos itinuro niya si Juan. Ito si tatay. Panghuli, itinuro niya ang sarili niya. At ako ang ate mo. Nang marinig ni Juan ang salitang ate, nanigas siya. Anong ibig niyang sabihin doon? Gulat siyang tumitig kay Lijay at dahan-dahang lumapit sa kanya. Inaasahan na ba nila ang isa pang anak? Mabilis na nagpaliwanag si Lijay na hindi siya buntis. Sa huli, nag-isip lang ng sobra si Juan. Nagtatakang nagtanong si Dorothy kung bakit biglang napaluhod ang kanyang tatay. Lumingon si Juan at marahan siyang tiningnan. Talagang anak na niya ngayon si Dorothy, ngunit napansin niyang tila humaba ng kaunti ang sungay sa ulo ng kuneho. Wala siyang ideya kung mabuti ba yon o masama. Mukhang ang maliit na nilalang na ito ay hindi isang ordinaryong uri. Nahihirapan na ngayon si Juan na magdesisyon kung dapat ba niya itong alagaan sa labas. Ngunit napamahal na ng husto sina Lee at Dorothy sa kuneho at mahigpit nilang tinutulan ang ideyang ito. Kung nandito si Gus, maaari sanang magtanong sa kanya si Juan tungkol dito. Ngunit matagal nang nawawala ang matanda at wala na silang balita mula sa kanya simula noon. Kung isa sa alang-alang ang edad at pilay na binti ni Gus, hindi na talaga siya dapat mag-isang pumunta pa sa kabundukan. Siguro, maaaring subukan ni Juan na gumamit ng nakakapagpagaling na mahika para gamutin ang kanyang pilay. Tutal, napakarami nang naituro ni Gus sa kanya. Ito na ang paraan para makabawi sa kanya. Maipapakita rin nito kay Dorothy ang kahalagahan ng pagtanaw ng utang na loob. Gayunpaman, tila napakabihira ng mga salamangkero sa mundong ito. Kaya ang walang inat na paggamit ng mahika ay makakakuha ng labis na atensyon. Ang pinakamahalagang bagay pa rin ay ang maging mas malakas siya, ibig sabihin ay kailangan niyang patuloy na magsanay.
Una, naisip niya ang mahiwagang pinakabuod sa loob ng kanyang katawan bilang isang nagliliyab na hurno. Iniunat ni Juan ang kanyang nanginginig na kamay, ngunit hindi man lang nag-iba ang kahoy sa harap niya. Masyado pa ring mahina ang init. Siguradong nagkamali siya saan man o marahil may kulang siyang isang mahalagang kondisyon. Ngunit sa sumunod na sandali, biglang sumiklab ang kahoy sa isang nag-aapoy na liyab na parang nag-apoy ito ng kusa. Nagmamadaling kinuha ni Juan ang timba ng tubig sa tabi niya. Pagkatapos ay ibinuhos niya ito sa ibabaw ng kahoy at mabilis na pinatay ang apoy. Malamang ay nasusunog ang kahoy mula sa loob kaya walang lumabas noong una. Hindi inasahan ni Juan na makakabisado niya ng napakabilis ang bagong paraan ng paggamit ng kanyang mahika. Mula ngayon, mas magkakaroon na siya ng kumpiyansa sa tuwing papasok siya sa kabundukan. Nang sandaling iyon, tumakbo si Dorothy papunta kay Kim Jo-won ng mabilis at tinawag siya para maghapunan. Sinalo siya ni Jo-won ng may mapagmahal na ngiti at sinabing, "Huwag ka nang tatakbo ng ganyan kabilis sa susunod." Mapanganib iyon. Biglang narinig ang huni ng mga ibon mula sa gubat sa likuran niya. Maya-maya, hindi mabilang na mga ibon ang lumipad sa himpapawid na parang may nagpatakot sa kanila. Agad na naguluhan si Juan. Anong nangyayari? At bakit paikot-ikot ang mga ibong iyon sa himpapawid? Matagal niya itong inisip pero wala siyang mahanap na sagot. Kaya kalaunan ay binuhat na lang niya si Dorothy pabalik sa loob para maghapunan. Nang hapong iyon, tumayo si Gus sa labas ng bakod at tinawag ang pangalan ni Juan. Nahulaan ni Juan na may nangyari dahil madalas na bumibisita lang si Gus bandang madaling araw. Nagtanong si Gus, "Ngayon mo lang ba itinayo itong bakod?" Sumagot si Juan, "Pangunahing ginawa ito para ilayo ang mga lobo at mga hindi kilalang tao." Hindi na masyadong nagsalita si Gus. Sinabi lang niya kay Juan na plano niya siyang turuan kung paano gumawa ng pana at palaso. Tahasan niyang sinabi kay Juan na wala na silang sapat na oras, kaya kailangan nilang magmadali. Pagkatapos ay sinimulan na ni Gus na ipakita ang proseso. Nauna na siyang nangakong tuturuan si Juan kung paano gumawa ng pana at palaso, ngunit hindi inaasahan ni Juan na ituturo sa kanya ni Gus ang buong proseso sa isang araw. Mabilis na lumipas ang oras. Hindi nagtagal tapos na si Gus sa paggawa ng palaso. Bagamat tila hindi pangkaraniwan ang kanyang pagmamadali, sa huli ay nagtanong si Juan, "May nangyari ba sa kabundukan?" Mukhang nagmamadali ka yata ngayon at kanina, hindi mabilang na ibon ang nag-ikutan sa himpapawid. Ngunit hindi masyadong nagpaliwanag si Gus. Sinabi lang niya na baka may inatake ang mga lobo at hinimok si Juan na mas mag-ensayo pa at kabisaduhin ang proseso sa lalong madaling panahon. Pinagmasdan ni Gus si Juan mula sa likuran. Ang mga mata niya ay puno ng pag-isip. Sa totoo lang, nasabi na ni Gus sa kapitan ng nayon ilang araw na ang nakalipas na nakatuklas siya ng mga bakas ng goblin. Ipinadala na ng kapitan ng nayon ang kanyang anak sa kalapit na bayan para humingi ng tulong. Mayroong maliit na guild sa bayan. At kahit hindi ito ganoon kalaki, madalas na mabilis itong tumutugon kapag may panganib sa paligid. Narinig ni Gus na sinabihan na ng guild ang mga adventurer at nagsimula ng mag-ipon ng mga tao. Iyan ang dahilan kung bakit hindi makapagpahinga si Gus nitong mga nakaraang araw. Kailangan niyang bantayang mabuti ang paggalaw ng mga goblin. Ang lugar kung saan naglabasan ang lahat ng ibong iyon ay halos siguradong doon aktibo ang mga goblin, at malapit sa lugar na iyon ay isang maliit na nayon na may 5 o 6 na kabahayan lamang. Hinala ni Gus, nakuha na ng mga babaeng naninirahan doon ang atensyon ng mga goblin. Kapag kumilos ang mga goblin, siguradong madadamay ang nayong iyon sa pag-atake. Maaaring may mga mamatay, ngunit kung maiiwasan ito, ayaw ni Gus na tumayo lang at walang gawin. Sa ngayon, gusto lang niya na maging mas malakas si Juan sa lalong madaling panahon dahil kung maglulunsad ang mga goblin ng buong pag-atake at nadamay si Lijay, tiyak na mawawala sa sarili si Juan. Para kay Gus na ginugol ang buong buhay niya bilang isang mangangaso, maaaring ito na ang maging huling hantungan niya. Ngunit taos-puso niyang inaasam na patuloy na mabuhay ng masaya si Jo-won dahil walang hihigit pa sa halaga ng isang pamilyang namumuhay ng ligtas at magkakasama. Kahit walang kaalam-alam si Jo-won sa mga plano ni Gus, patuloy siyang nagtayo ng mga bakod sa paligid ng kanilang kubo. Nakatayo si Lijay sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang nagielong hangin na humahampas sa mukha ni Jo-won. Kaya naman dinalhan niya ito ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Sabi niya, "Uminom ka muna bago mo ipagpatuloy ang ginagawa mo. Napakalamig sa labas." Ngumiti si Jo-won at sumagot, "Ayos lang ako. Kapag nabakuran na ang buong paligid, mas magiging panatag ako tuwing pupunta ako sa kabundukan." Sa ganitong kalamig na panahon, ang pag-upo sa tabi ng apoy at pag-inom ng mainit na sabaw ay nagdudulot ng labis na ginhawa. At nang maubos ni Jo-won ang bawat patak ng sabaw na inihanda niya, nakaramdam si Lijay ng malalim na kaligayahan. Sa bugso ng damdamin, hinila ni Jo-won si Lijay at niyakap ng mahigpit. Taos-puso siyang nagpasalamat sa langit dahil binigyan siya ng ganitong napakabuting asawa. Bagamat payapa at masaya ang buhay rito, kinabukasan, habang naglalaba si Jo-won sa ilog, ang paghihirap sa pagpiga ng mga damit ay nagpaisip sa kanya na labis na hanapin ang washing machine mula sa dati niyang mundo. Dito, ang mga damit ay kailangang ibabad sa solusyong alkalin magdamag
labhan kinabukasan, banlawan ng malinis na tubig, at saka isasampay upang matuyo. Talagang napakakomplikado nito. Nang maisip ni Jo-won kung paano ito kinakayang gawing mag-isa ni Lee Ji araw-araw noon, nadurog ang puso niya para sa kanya. Tamang-tama namang patakbong lumapit si Dorothy habang karga-karga ang kuneho sa kanyang mga braso. Nagmakaawa siya kay Jo-won na iligtas ito dahil nasugatan ang isa sa mga binti nito. Dahan-dahang binuhat ni Jo-won ang kuneho at isang banayad na liwanag ang nag-umpisang kuminang mula sa kanyang kanang kamay. Sa ilang sandali lang, tuluyang naghilom ang maliit na sugat sa binti nito. Ngunit napansin ni Jo-won na tila umiilaw ang sungay sa ulo nito. Nakasisiguro siyang hindi lang ito katang isip niya. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngunit sa sumunod na iglap, muling naglaho ang liwanag ng sungay nito. Dati nang nagtanong si Jo-won kay Gus tungkol sa sungay ng kuneho. Kahit hindi pa nakakakita si Gus nito, narinig niya na may isang mahiwagang nilalang na mukhang kuneho at may isang sungay na naninirahan sa kaibuturan ng kabubatan. Basta't may nakabuo ng malapit na ugnayan dito mula sa pagkabata, karaniwan ay hindi ito mapanganib. Iyon ang dahilan kung bakit pinayagan ni Jo-won si Dorothy na alagaan ito, ngunit hindi kailanman narinig ni Gus na umiilaw ang sungay nito. Sa kabilang banda, marahil kulang pa talaga ang kaalaman niya tungkol sa nilalang na ito. Marahang hinaplos ni Jo-won ang kuneho sa kanyang mga braso. Hindi ka naman mapanganib, di ba? Dahil hindi ko hahayaang mapahamak sina Lee Jae o Dorothy. Ngunit sa sumunod na segundo, komportableng humilik ang kuneho. Saglit na naisip ni Jo-won na talagang sumasagot ito sa kanya, bago niya napagtantong napakakatawa-tawa ng kanyang iniisip. Talagang inasahan niyang maintindihan ng isang kuneho ang pananalita ng tao. Masayang idineklara ni Dorothy na kailangan ng kuneho ng isang magandang pangalan. Maingat itong pinag-isipan ni Jo-won. Paano kung tawagin nilang Oz ang may sungay na kuneho at tawagin namang Toto ang kanyang stuffed toy na kuneho? Pagkarinig na pareho ng may pangalan ang mga kuneho, agad nang umiti ng abot tenga si Dorothy. Sa ibaba ng nayon, narinig na ng mga taga roon na maaaring umatake ang mga goblin, kaya labis na nababahala ang lahat. Tutal, kilalang-kilala ang mga goblin sa pagdukot ng mga babae, ngunit hindi magawang iwan na lang ng mga taga-nayon ang tahanan kung saan namuhay ang kanilang mga pamilya ng ilang henerasyon. Nagsimula ng pag-usapan ng pamilya ng kapitan ng nayon ang kanilang pagtakas. Ngunit bilang kapitan, hindi pwedeng siya pa ang maunang tumakas ng lantarang-lantaran, kaya inutusan na lang niya ang kanyang asawa na palihim na isakay ang lahat ng kanilang pagkain sa kalesa kapag walang nakatingin. Kasabay nito, nasa napakasamang timpla rin ng emosyon ang kapitan ng nayon. Ang una niyang pagtatangka na i-report ang posibleng salamangkero na nakatira sa nayon ay hindi naging maayos. Samantala, sa kaibuturan ng gubat, tahimik na nagtatago si Gus sa mga palumpong. Sa isang hawan hindi kalayuan, maghapon nang nagsisimulang mag-away-away ang mga goblin. Tuluyan na silang nilukob ng kanilang gutom at matinding pagnanasang magparami. Ang mga unang goblin na lumulusob sa mga nayon ng mga tao ay karaniwang iyong mga natatalo sa mga labanang ito. Kapag naitaboy na mula sa kanilang pangkat, wala na silang magagawa kundi ang maghanap ng pagkain at mga babae sa mga kalapit na nayon. Hinding-hindi mapipigilan ni Gus ang lahat ng ito ng mag-isa. Paano kung maakit niya ang mga ito sa isang partikular na lugar? Agad niyang naisip ang kubo sa bundok kung saan nakatira ang pamilya ni Jo-won. Malayo ito sa mismong nayon at tangi sina Jo-won, Lee Jae, at Dorothy lamang ang naninirahan doon. Sa isip ni Gus, mas mabuting isakripisyo ang isang pamilya kaysa isakripisyo ang buong nayon. At kung walang asawa't anak na pipigil sa kanya, baka tuluyan ng maging isang tunay at natatanging mangangaso si Jo-won. Mula pa noong bata siya, itinuro na sa kanya ng kanyang ama na hindi kailanman dapat magkaroon ng kahinaan ang isang tao. Laging pinaniniwalaan ni Gus na siya mismo ay isang halos perpektong mangangaso, at ang tanging kahinaan ni Jo-won ay ang asawa at anak na naghihintay sa kanya sa bahay. Kapag naalis ang kahinaang iyon at namana ni Jo-won ang lahat ng kakayahan ni Gus sa pangangaso, magiging isa siyang perpektong mangangaso. Gaya ng inaasahan ni Gus, nagsimulang maglakad patungo sa nayon ang mga natalong goblin. Sinundan sila ni Gus mula sa malayo, matyagang naghihintay ng pagkakataon para umatake. Samantala, walang kamalay-malay si Jo-won sa mga nangyayari. Nakahuli ng isa pang kuneho ang isa sa kanyang mga patibong, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi niya maalis-alis ang bumabagabag na kaba sa kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa malalayong kabundukan, biglang napagtanto ni Jo-won na hindi pa siya nakararating ng ganoon kalalim sa loob nito. Maaari kayang nagmumula ang kabang ito sa kaibuturan ng mga bundok. Marahil dapat siyang pumasok ng mas malalim ngayon at maglagay ng ilang patibong habang nandoon siya.